Nanay, si Kaukaw po. Yung kalabaw natin, nawawala po. Hindi ko po makita sa baril na pinagpapastilan ko kagabi. Hanapin po natin siya, Nay. Bumagsak sa sahig ang babasaging baso na kasalukuyang hinuhugasan ni Berna, ang nanay ng batang si Katkat. Halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa gulat na dulot ng pagsusumigaw ng kanyang anak. Nanlalaki ang kanyang mga mata at kita pa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sus Mariosep, saan naman kaya napunta ang kalabaw na yun? Mabilis na kinuha ni Berna ang walis at nilinis sa mga bubog na nagkalat sa sahig. Hindi ko nga rin po alam, Nay. Nilibot ko na po ang buong baril. Pero wala po talaga si kaibigang Kaukaw ron. Tingnan ko na rin sa lilim ng punang mangga. Wala po talaga ron. Bilisan po natin, Nay. Hanapin na po natin siya. Baka may masama na po nangyari sa kanya. Saglit lang, inaayos ko pa ang mga bubog. Baka makalimutan ko ito at masugatan tayo mamaya. Nang malinis na ang sahig, walang sinayang na pagkakataon ng mag-ina. Mabilis silang tumakbo, papunta sa burol. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang alaga nilang kalabaw roon. Sinusog nilang dalawa ang kalawakan ng gubat sa pag-asang hindi pa nakalalayo ang kanilang alaga. May tali po si Kaukaw. Baka po masabit siya sa gubat. Baka po malupot na si Tudang tali at mabigti siya. Naku, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Napamahal na po sa akin yun, Nay. Kaibigan ko na po siya kasi hindi niya ako inaaway. Hindi niya ako sinusuwag. Hindi kagaya ng mga kakalasi ko na lagi akong tinutugso. Anak, huwag ka na muna mag-iisip ng masama. Baka nasa tabi-tabi lamang yon. Naghahanap ng bagong damo makakain. Sawa na siguro siya sa damo na kinakain niya doon sa dalatan. Ipinagpatuloy ng mag-ina ang kanilang paghahanap. Malayo na ang narating nila pero hindi pa rin nila nahahanap ang alaga. Kalaunan ay may naapuhap silang itim na bagay sa hindi kalayuan. Patakbo silang dumais doon at tumambad sa kanila ang kalabaw na kumakain ng kakaibang damo na nasa ilalim ng isang malaking puno. Ayan siya. Bilisan natin. Higitin mo kagad ang tali habang tinataboy ko siya palayo sa damong kinakain niya. Baka mamaya ay may laso ng mga damong yun. Matagumpay na nailayo ng mag-ina ang alaga sa mga kakaibang damo. Kaagad na niyakap ni Katkat ang kalabaw, habang si Berna naman ay nakatuon ang pansin sa mga damo. Hindi niya lubos maisip kung anong klase ng damo yun. Kakaiba ang kulay nito. Nawari bang tanso na kakulay ng isang nabubulok na prutas. Basaway ka talagang kalabaw ka. Ang saan-saan ka nagpupunta ng walang basapi. Alam mo bang nag-aalala na kami sa'yo? Hinimas-himas ni Katkat ang ulo ng kalabaw at makailang beses niya itong hinalikan ng walang kaarte-arte. Samantalang si Berna naman ay makikitang abala ito sa pag-amoy ng damo na kinain ng kanilang alaga. Binaliwala na lamang niya yon at tumingala sa kahabaan ng puno. Pambihira, may ganitong puno pala sa gubat na to. Sobrang laki ah. Ano naman kaya ang tawag sa puno na to? Dala ng kuryosidad, akma na sana nga hawakan ni Berna ang katawan ng malaking puno. Subalit na udlot ang kanyang binabalak nang marinig niya ang sigaw ng batang si Katkat. Pagkalingon ni Berna sa anak, nakita niyang nakasakay na ito sa kalabaw at itinatakbo ng hayop papauwi. Teka lang, hintayin niyo ako. Pasakayin niyo rin ako. Napakapasaway talaga ng batang yon. Parehong pareho sila ng kalabaw niya. Mabilis na hinabol ni Berna ang anak at ang kalabaw. Ilang minuto nang habulan na nangyari sa pagitan nila. Nang mapansin ni Katkat na napapagod na ang nanay niyang si Berna, hinigit niya ang tali ng kalabaw upang huminto ito. Pero hindi kaagad huminto ang kalabaw. Gayunpaman, hindi sumuko si Katkat hanggang sa ganap na niya itong napahinto. Nanay, pasensya na po. Itong si Kaukaw po kasi. Napakalayaw niya. Sinakyan ko lang. Tapos bigyan na lang akong itinakbo. Napahawak na lamang si Berna sa kanyang mga tuhod. Naghahabol hininga siya dahil sa ginawang pagtakbo. Hindi kaagad siya nakapagsalita ng maayos dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hininga. Kaya naman ay bumaba si Katkat sa kalabaw. Itinali niya na muna ang hayop at inilalayan niya ang ina. Hindi nagtagal ay bumalik na sa dating sigla si Berna. Sabay na sumakay ang mag-ina sa likod ng kalabaw. Malumanay na naglakad ang kalabaw, kaya naman ay nasulit ng mag-ina ang ganda ng kalikasan habang naroon pa sila sa gubat. Ang lakas-lakas talaga ng kalabaw na to. Nagagawa niya pa rin tayong buhatin kahit medyo lumaki ka na. Dati kasi nung buhay pa ang tatay mo, tayong tatlo ang nakasakay rito. Ano po bang nangyari kay tatay? Bakit po siya nawala, Nay?
Nagkaroon siya ng sakit. Ipinaggamot ko na siya sa lahat ng mga kakilala kong albularyo. Pero ang sabi nila, nagustuhan daw ng engkanto. Nagtataka nga ako eh. Di naman ganoon kagwapo ang tatay mo. Pero hindi ko akalaing mabenta rin pala siya sa mga mata ng engkanto. Pambihira. At ito namang mga engkanto, alam naman nilang may asawa na yung tao. Gusto pa nilang agawin? Nagtawanan na lamang ang mag-ina dahil sa sinabi ni Berna. Totoo po ba yun, Nay? Niloloko mo lang yata ako eh. Binibiro lang kita anak. Ang totoo kasi niyan, inataka talaga sa puso ang tatay mo. Pero totoo ang mga engkanto at ang mga aswang. Hanggang ngayon nasa paligid pa rin sila. Naghihintay lamang ng pagkakataon upang mambiktima. Pero may mga mababait na mga engkanto at aswang. Gayunpaman, hindi dapat tayo pakampante sa mga nilalang na katulad nila. Inay, tinatakot mo lang ako eh. Ang hilig mo talaga magpiro. Mukha ba ako nagbibiro, ha? Mukha lang akong aswang pero totoo yung mga sinasabi ko. Kaya bilisan mo na ang paghihinete sa kalabaw na to para makaalis na tayo sa gubat na to. Baka mamaya may kung anong nilalang ang sumunggab sa atin dito. Marami pa naman nagsasabi na daanan daw ito ng mga aswang. Pinatakbo ni Katkat ang kalabaw kaya napabilis ang pag-alis nila sa gubat na yon. Narating nila ang burol. Patuloy pa rin silang nakasakay sa kalabaw hanggang sa marating nila ang malaking puno ng mangga na naroong nakatayo ng mag-isa sa gitna ng burol. Mabuti na lang talaga. Dahil ligtas ka, huwag mo nang uulitin yun Kaukaw ah. Bumalik na si Berna sa kanilang bahay habang si Katkat naman ay mas minabuting manatili muna sa lilim ng mangga kasama ang alagang kalabaw. Kinakausap niya palagi ang hayop na para bang isang tao kahit hindi niya naiintindihan ang kalabaw. Batid niya na nauunawaan siya nito. Nararamdaman niya na nakikinig sa kanya ang alaga. Kinabukasan, maagang gumising si Katkat upang pumasok sa paaralan. Isang simpleng damit at shorts lamang ang kanyang suot. May mga tastas at borda pa dahil sa kalumaan. Sa tuwing pumapasok siya sa paaralan ay hindi na siya nagsusuot pa ng uniforme dahil wala siya nun. Wala silang sapat na pera para makabili ng tela at pampatahin ng uniformeng pang-paaralan. Ang perang kinikita kasi nila sa pagbubukid ay sapat lang upang makabili sila ng pangunahing pangangailangan nila sa kanilang bahay, kagaya na lamang ng bigas. Nang makapaggayak na ng mga gamit, mabilis na tumakbo ang bata patungo sa burol, patungo sa kinakaroonan ng kalabaw. May kalayuan kasi ang kanyang papasukan at ang alagang kalabaw naman ang kanyang gagamiting transportasyon. Kaya naman ay maaga silang umalis. Anak, mag-iingat ka ha. Umuwi ka kaagad pagkatapos ng klase. Huwag ka nang dumaan pa kung saan-saan ha. Sigaw ni Berna habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng anak na naroong nakasakay sa kalabaw. Kumuway naman pabalik si Katkat habang nakangiti sa kanyang ina. Maging ang alagang kalabaw ay nagpakawala din ng malakas na pag-unga na wari bang nagpapaalam din kay Berna. Mahaba-haba ang bagtasing tinahak ni Katkat at ng kanyang kalabaw. Dumaan pa sila sa magubat na bahagi bago tuluyang nakarating sa kabahayan na malapit sa paaralan na kanyang pinapasukan. Maliban sa mag-ina, wala nang nakakaalam pa sa kinaroroonan ng kanilang lupain. Malapit na tayo makarating. Maaga pa naman siguro. Hindi pa ako huli sa klase ko. Nang marating ang tapat ng paaralan, pinagtinginan si Katkat ng mga tao. Ang mga kapwa estudyante ay pinagtatawanan siya dahil sa sinasakyan niyang kalabaw. Ang ilan ay nagtatakbuhan palayo sa takot na baka ay suwagin nga sila ng kalabaw. Maraming masasamang salita ang narinig ng bata. May mga nagsasabi na taong bundok daw siya, mahirap lang, at anak daw ng aswang dahil sa hindi kaputian nitong kutis, magulong buhok at hindi pantay na mga ngipin. Marami rin ang mga magulang na nagsasabi sa kanilang mga anak na layuan si Katkat dahil delikado raw ang bata, marumi daw at baka magkasakit ang kanilang mga anak. Gayunpaman, nasanay na si Katkat sa paulit-ulit na ganoong himig ng kanyang buhay. Hindi na bago sa kanya ang mga bagay na yon. Naghanap na lamang siya ng tamang lugar kung saan niya pwedeng iwanan ang alagang kalabaw. Hanggang sa napansin niyang bakanting lote at isang puno ng mangga. Sakto, dahil maraming damo sa bahaging to. Hindi ka may inip at hindi ka magkukutom. Nakakahintay sa akin. Dito na muna kita iwanan ha. Mag-aaral lang ako. Pagkapasok ni Katkat sa paaralan, agad siyang dinumog ng mga kaklase niya na walang ibang ginawa kung di ay ang mang-away.
Binabato nila si Katkat ng mga basurang papel. Minsan pa, ang mga papel na yun ay may mga nakalagay na sulat. Madalas na nakalahad na mas makabubuti raw na umuwi na si Katkat dahil bumabaho ang buong classroom. Pero kahit ganoon, nagagawa pa rin naman ng umiti ng bata. Sila nga tong maiingay. Baka mga bibig lang nila ang naaamoy nila. Tura ni Katkat sa kanyang isip. Marami siyang gustong sabihin sa mga umaaway sa kanya, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Yun kasi ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang inay. At isa pa, ayaw niya ring palakihin ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sa oras ng tanghalian, hindi rin naiiwasan ni Katkat ang makotsa dahil sa baon niyang mumurahing kanin na di gaanong maputi. Ang madalas niyang ulam ay talbos ng kamote at ilan pang mga gulay. Hindi niya pinapansin ang mga nangungutya sa kanya, bagkus ay nakatuon lamang siya sa pagnguya ng kanyang pagkain. Nakakatawa ka talaga, Katkat. Parehong-pareho kayo ng mga alaga mong kalabaw. Kumakain ng damo. Kung ako sa'yo, katayin mo na lang yung kalabaw mo para naman magkaulam kayo ng karne, kagaya nitong ulam ko. Usal ng isa sa mga kaklase ni Katkat. Tumawa pa ito na nasundan sa pagtawa ng lahat ng kanyang kaklase. Ang ulam kasi ng iba ay mga mamahaling ulam na tanging sa kabayanan lamang nabibili. Mga hotdog, meatloaf, karne at iba pa. Maraming salamat. Masaya akong malaman na masaya kayo ng dahil sa akin. Siguro, malungkot kayo kapag di ako pumapasok, no? Kaya hindi ako nag-a-absent eh. Ayokong malungkot kayo. Alam niyo ba, ang sarap nitong talbas ng kamote. Luto ito ni nanay. Hindi ba marunong magluto ang nanay niya ng ganito? At isa pa, tama ka, kapareho naming paborito ng kalabaw ko itong talbas ng kamote. Kaya kami parehong malalakas at mababait. Hindi kagaya niyo na walang sustansya ang kinakain. Tuloy, pati mga utak niyo, humihina at sumasama ugali. Hindi naman nakaimik ang mga kaklase ni Katkat. Sa buong klase kasi nila, aktibo si Katkat, siya ang nangunguna sa klase. Hindi akalain ni Katkat na ang pagsagot niyang yon sa mga nangungutya sa kanya ay magiging sanhi pala para mas lalo siyang pag-initan ng ilan sa mga kaklase niya. Noong mag-uuwian na, ay inabangan siya ng ilan sa gate. Hinila ang kanyang buhok, paulit-ulit siyang napagbuhatan ng kamay hanggang sa siya ay humandusay na sa lupa. Paulit-ulit din siyang pinagtatatadyakan. Kahit ganoon ang nangyari, hindi siya gumaganti. Kahit sumisigaw at nagmamakaawa na ang bata, hindi pa rin siya tinitigilan. Hanggang sa biglang nagpumiglas ang kalabaw mula sa kinatatalian nito. Sa lakas nito ay napigtal ang tali at mabilis itong tumakbo patungo sa direksyon ni Katkat. Nagtakbuhan ng mga batang nananakit kay Katkat. Maski ang mga nanunood lamang sa gilid ay nagtakbuhan din sa takot na baka ay masuwag ng kalabaw. Pero malakas ang pandaman ng hayop. Batid nito kung sino ang nananakit kay Katkat. Kaya naman ay sinuwag niya ang mga ito. Hindi naman ganoon kalakasan ng pagkakasuwag. Para bang itinulak na lang ang mga bata. Tama na yun. Hayaan mo na sila. Huwag natin silang tutularan. Umuwi na lang tayo. Nang marinig ng kalabaw ang pamamigil ni Katkat, nilubayan nito ang mga masasamang bata. Gulat na gulat ang lahat dahil tila nagagawang kontrolin ni Katkat ang alaga nitong kalabaw. Kitang-kita rin ng mga magulang na sumusundo sa kanilang mga anak ang pangyayari. Buong akala nila inutusan ni Katkat ang kalabaw nito na suwagin ng mga bata. Kaya kaagad na umukit sa kanilang isipan na marahil nga ay may sa demonyong taglay ang bata. Mabilis nilang inalalay ng mga anak nila at takot na umuwi. Sa kabilang banda, habang nakasakay sa kalabaw at binabagtas ang kahabaan ng daan sa gitna ng gubat, hindi na iwasan ni Katkat ang malungkot. Nakatulala siya at nakatingin sa malayo. Hindi niya kasi malimutan na nangyari kanina. May mga natamo rin siyang mga sugat sa mukha, tuhod at braso. Nangangamba siya kung paano niya yon ipapaliwanag kay Berna. Kaibigang Kaukaw, dapat kasi hindi mo na sila sinaktan. Lalo lamang sila magkakalit sa akin. Pero sa bagay, hindi naman kasi sila titigil kung hindi mo ginawa yun. Baka hindi lang sugat ang natamo ko. Hindi ko naman sila inaaway. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakaganon. Palagi nila akong pinag-iinitan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Humahangos lamang ang kalabaw at patuloy na lumalakad. Humihinto lamang ito kapag napapadaan sa bahaging madamo para kumain. Ngumunguya habang nakikinig sa mga sinasabi ni Katkat. May mga paru-paru pang sumusunod sa kanila
dahil sa bulaklak na tangan-tangan ng bibig ng kalabaw. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay nanay itong mga galis ko sa katawan. Napabuntong hininga na lamang si Katkat, ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin na papalubog na sa kanluran ng araw ng mga oras na yon. Kaya naman ay mas pinabilis pa nila ang pag-uwi. Ngunit maya-maya lamang, napansin ni Katkat ang isang matanda na nasa kanilang unahan. Kuba ito, may tungkod, at marahang naglalakad ng mag-isa. Sino kaya yun? Wala namang ibang bahay sa bahaging to ah. Tanging bahay lang namin ang nandoon sa unahan. Saan kaya pupunta ang matanda? Hindi lumilingon ang matanda. Patuloy lamang ito sa paglalakad na parabang walang kaalam-alam na may tao sa kanyang likuran. Hindi nagtagal ay isang dipa na lamang ang agwat nila Katkat sa matanda. Hindi sila makalampas dito dahil nasa gitna ng daan ng matanda at makipot lamang ang daan. Lola, makikiraan po kami. Malapit na po kasing gumabi. Tila ba walang naririnig ang matanda. Patuloy pa rin ito sa kanyang paglalakad. Kaya naman ay napilitan si Katkat na bumaba sa kalabaw at saka nakinalabit ang matanda sa balikat. Pero ganun pa rin, hindi pa rin humihinto ang matanda. Doon na naramdaman ni Katkat na sinasadya ng matanda ang hindi gumilid. Lola, makikiraan lang po kami saglit ng kalabaw ko. Nagmamadali po kasi kami. Malapit na pong gumabi. Nag-aagawan na ang liwanag at ang dilim ng sandaling yon. Pero ang matanda, nananatili pa rin sa gitna ng daan. Napapakamot na lamang si Katkat sa kanyang ulo. Maya-maya lamang, biglang huminto ang matanda sa paglalakad nito. Biglang kinabahan si Katkat at natakot na lumapit doon. Dahan-dahan na iniatras ng bata ang kanyang mga paapalayo sa matanda. Ilang saglit pa, ay dahan-dahan na lumingon ang matanda. Bit-bit ang seryosong ekspresyon ng mukha. Napalunok ng sariling laway si Katkat. Napayakap na lamang siya sa leeg ng kanyang kalabaw. Lola, galit po ba kayo sa akin? Pasensya na po kung ang kulit-kulit ko. Malapit na po kasing gumabi. Baka nag-aalala na po sa akin ng nanay ko. Hindi umamik ang matanda, bagkus ay marahan itong humakbang papalapit sa bata. Habang tinititigan ni Katkat ang matanda, napapansin niyang may kakaiba sa mga mata nito. Wari bang nanunodyo at may masamang binabalak. Hanggang sa nakakakilabot itong umiti at tinangkang sunggaban ang bata. Mabuti na lamang dahil alisto ang kalabaw. Kaagad nitong hinarang ang matanda. Natumba si Katkat sa gilid ng daan. Nakita niya kung paanong masamang nagtititigan ng kalabaw at ang estrangherang matanda. Humaba ang mga kuko ng matanda sa daliri at lumitaw sa bibig nito ang mahahabang pangil. Aswang pala siya. Nagkukunwari lang siyang matanda para manlin lang na mabibiktima. Naku, ano nang gagawin ko ngayon? Baka mapahamak ang alaga akong kalabaw. Baka kainin ako ng aswang. Ayoko pang mamatay. Itinapon ng matanda ang kanyang tungkod. At sa pagtagal, hindi na ito mukhang matanda. Bagkus ay naging klaro ang tunay nitong anyo. Naging sabog-sabog ang mga buhok nito na wari bang lumulutang sa ere. Kaibigan, mag-iingat ka. Halimawang nilalang na yon. Inatake ng aswang ang kalabaw na ikinabahala ni Katkat. Subalit nagkaroon ng pag-asa ang bata. Nang mapansin niyang lumalaban ang kalabaw, paulit-ulit itong sinasalagang atake ng aswang. Sa pamamagitan lamang ng matutulis na sungay nito, walang humpay na nagpakawala ng malalakas na suwag ang kalabaw ni Katkat. Sa lakas ng kalabaw ay tumilapon ang aswang. Nabali ang mga kuko ng nilalang at nahirapan itong tumayo. Hindi pa nakontento ang kalabaw. Tumakbo siya sa direksyon kung saan tumilapon ang aswang at paulit-ulit niya ito na inapakan. Sige, ganyan nga kaibigan. Patayin mo ang aswang na yan, Kaukaw, bago pa siya makapanakit ng iba. Hindi man ibig ng kalabaw na makatakas ang aswang, pero nagawa pa rin ng nilalang ang makatakas. Nakagapang ito patungo sa kasukalan at biglang nawala. Akma pa sanang susundan ng kalabaw ang aswang, pero pinigilan na siya ni Katkat. Ayaan mo na, umuwi na lang tayo. Baka nag-aalala na sa atin si nanay. Mabilis na sumampa ang bata sa likod ng kalabaw at ipinagpatuloy ang kanilang pagtahak sa daan pa uwi. Nang makarating na sa kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ng inang nag-aalala. Para bang nabunutan ng tinik si Berna sa kanyang dibdib nang makita ang kanyang anak. Pero biglang nawala ang tuwa sa kanyang mukha nang makita niyang puro galos ang katawan ng bata. Oh,
Ano nangyari sa'yo? Bakit puro galos ka sa katawan? Sinuri ni Berna ang katawan ng bata. Tuliro siya habang pinagmamasdan na magkabilang pisngi ng anak. May mga galos ito. Sinuri niya rin ang mga braso ng bata at doon ay ilang galos pa ang kanyang nakita. Muli na naman siyang nakakita ng mga galos sa mga binti at tuhod ng bata na mas lalo niya na ipinagtaka. Katkat? Anak, huwag mong sabihin na kipag-away ka. Hindi po, Nay. Ang totoo po kasi niyan, may aswang po kaming nakasabay sa daan kanina. Pumalag po kasi ako at saka si Kaukaw. Kaya nagtamo po ako ng mga galos sa katawan. Mabuti na lang po talaga dahil prinotektahan ako ni Kaukaw. Ayun po, nakaligtas kami sa panganib. Hindi na kaya ni Berna ang pahayag ng anak. Mabilis niya itong pinapasok sa loob at ang kalabaw niya ay itinali niya na lamang malapit sa kanilang bahay. Hindi na nila ito pinapastol pa sa burol sa takot na baka ay may aswang na maligaw sa kanilang lugar. Bilisan mo na, pumasok ka na sa loob anak. Baka mamaya mapadpadrito ang aswang na yon. Agad namang tumalima si Katkat sa utos ng ina. Nang maitali na ni Berna ang kalabaw sa ilalim ng isang puno na malapit lamang sa bahay nila. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng bahay at sinigurado na maayos ang pagkakakandado ng pinto. Isinara niya rin ang bintana pero bago yon, kinakabahan siyang tumingin sa palibot. Tuluyan ng dumilim at tanging mga huni ng mga kuliglig at sari-saring ibon ang kanilang naririnig. Lumapit ka sa akin, linisin natin ang mga sugat mo, baka ma-impeksyon pa yan. Habang nililinis ng ina ang mga sugat ni Katkat, hindi na iwasan ng bata ang mag-alala sa kalabaw. Hindi siya mapakali at nagmamakaawa sa ina na papasukin na lamang sa loob ng kanilang bahay ang alaga niyang kalabaw. Sige na po, Nay. Baka po kasi may aswang na naman. Baka kung anong gawin nila kay Kaukaw. Ayaw ko na po na mapahamak siya. Anak, matanda na ang kalabaw na yon. Sanay na yun sa mga aswang at iba pang mga nakakatakot na pinomeno na nangyayari sa labas ng bahay. Wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. At isa pa, kaya mo ba siyang iangat sa hagdan para makapasok dito sa loob? Saan mo yung patutulugin? Mas komportable siya sa labas. Kung tutuusin, napulot lang siya ng tatay mo sa gubat. Hindi nga namin alam kung saan ba talaga galing ang kalabaw na yon. Anak, may sahiwaga ang kalabaw na yon. Ilang beses na niya kaming nailigtas ng tatay mo noon sa mga aswang at iba pang panganib. Maniwala ka sa akin. Hindi siya mapapahamak sa labas. Pinili ni Katkat ang maniwala sa ina. Napatunayan na rin naman ng kalabaw sa kanya kung gaano ito kahusay pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Kaya naman kahit papaano ay nakampante siya sa kalagayan ng alaga. Sa kalagitnaan ng pagtulog ng mag-ina, isang ingay sa labas ang naging dahilan upang maalimpungatan si Katkat. Napabalikwas siya ng bangon at napaisip ng malalim kung ano ang ingay na naririnig niya mula sa labas. Si Kaukaw, baka may masamang nangyayari sa kanya. Hindi na inabala ni Katkat ang mahimbing na tulog ng kanyang ina. Minabuti niya na lamang na kumuha ng itak sa kanilang kusina. Sinilip niya mula sa siwang sa bintana kung ano ang nangyayari sa labas. Pero dahil sa dilim ng paligid, wala siyang naaaninag. Kumuha ang bata ng flashlight at pagkatapos ay saka siyang matapang na lumabas. Kaukaw, okay ka lang ba? Idinako ni Katkat ang liwanag ng flashlight sa direksyon ng kalabaw. Doon ay nakita niya kung paano nilalabanan ng kalabaw ang isang itim na aso na may hindi pangkaraniwan na sukat. Halos sinlaki ng isang tao ang aso na yon. Hindi normal para sa mga ordinaryong aso lamang. Labayan mo siya? Pumulot ang bata ng malaking tipak ng bato. Inihagis niyon sa pwesto ng malaking aso. Sa pagnanais na itaboy ito, dahan-dahang lumingon sa direksyon ng bata ang malaking aso. Doon ay laking gulat niya dahil lumiwanag ang mga mata nito. Kulay pula na parabang kombinasyon ng dugo at apoy. Nasundan pa yun sa pag-angal nito na naging sanhe upang masilayin ng bata ang matutulis ng ngipin nito. Doon na kinutuban si Katkat at nauunawaan na hindi lang basta aso ang kanyang kaharap, kundi ay isang aswang. Masama to, hindi siya ordinaryong aso. May mali sa nilalang na to, isa siyang aswang. Akma na sanang susunggaban ng aswang ang bata, pero mabuti na lamang dahil una nang sinuwag ng kalabaw ang nilalang. Mahaba ang tali ng kalabaw kaya hindi ito nahirapang katunggaliin ng aswang. Pero sa labanan ng dalawa, higit na maliksi ang nilalang. Kitang-kita ni Katkat kung paanong nakalmot at nakagat ng aswang ang leeg ng kalabaw.
Sinubukan ng bata na tulungan ng alaga pero tumilapon lamang siya nang iwakso siya ng aswang. Gayunpaman, ginawa ng kalabaw ang lahat na makakaya nito para matalo ang aswang. Nagawa niya itong suwagin sa tiyan at bumuo ng kanyang sungay sa dibdib ng nilalang. Nangisay ito, bago ito, tuluyan na nawala ng buhay. Ilang saglit pa, nanghina ang kalabaw at humandusay sa lupa. Ganun na lamang ang lungkot na naramdaman ni Katkat sa kanyang nasaksihan. Gamit ang itak ay pumunit siya ng retaso sa laylayin ng kanyang damit at itinali yon sa sugat ng kanyang alaga. Kaukaw, lumapin ka. Huwag mo akong iwanan. Papasok pa ako bukas. Ihahatid mo pa ako, hindi ba? Ikaw na lang ang kayamanan na ipinamana ni tatay sa amin. Naghabol ng hininga ang kalabaw dahil malubha ang sugat na natamo nito sa kanyang leeg. Maski ang retaso ng tela na ibinigkis ni Katkat sa sugat ng kalabaw ay walang nagawa. Patuloy pa rin sa pag-agos sa mga dugo mula sa katawan ng kalabaw. Maya-maya lamang ay may niluwa na isang makinang na batuang kalabaw. Nang pulutin na ni Katkat ang pambihirang bato sa kaganap na nawalan ng buhay ang alagang hayop. Hindi pwede. Kaukaw, gumising ka. Gumising ka. Huwag mo kaming iwanan ni nanay para may nang awa. Niyuyugyug ng bata ang katawan ng alaga sa pag-asang baka ay mabuhay pa ito. Pero bigo siyang makita na muling idilat ng kalabaw ang mga mata nito. Doon na bumuhos ng labis ang luha ng bata. Napatingin siya sa batong kumikislap sa kanyang palad. Hugis pangal yun na nababalutan ng bilog na kristal. Hindi niya yun itinapon. Bagos ay inilagay niya sa kanyang bulsa. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay nagising si Berna. Ganun na lamang ang pag-aalala niya nang mapansin na wala sa kanyang tabi ang anak. Hanggang sa narinig niya ang iyak nito sa labas, nagkukumahog siyang bumangon sa papag. Lumabas ng kwarto upang hanapin ang anak na si Katkat. Anak? Nasaan ka? Ano nangyayari sa'yo? Napansin ni Berna na nakabukas ang pintuan ng bahay nila. Mabilis siyang lumabas at doon ay nakita niya ang umiiyak na anak sa harapan ng walang buhay nilang kalabaw. Hindi makapaniwala si Berna sa nangyari sa kanilang alaga. Ano nangyari sa kanya? Anak? Sino ang may gawa sa kanya niyan? Aswang po. Inatake po siya ng aswang, nay. Wala na po si Kaukaw. Wala na po ang kaibigan, nay. Ano? Aswang baka mo? Anak, halika na sa loob. Baka tayo naman ang sunod ng papatay ng aswang. Kaagad na nakaramdam ng takot si Berna. Baka sa ekspresyon ng kanyang mukha ang taranta. Nanginginig din ang buong sistema ng kanyang katawan. Kagyat niyang dinampot ang braso ng anak at akmang hihilahin patungo sa loob ng bahay. Pero nagmatigas si Katkat. Ayaw nating iwanang mag-isa sa labas ang walang buhay na katawan ng alaga. Niyakap niya ang kalabaw sa abot na makakaya ng kanyang mga munting braso. Anak, bilisan mo na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Baka nandiyan na lang ang aswang sa tabi-tabi. Huwag nang matigas ang ulo. Gusto mo bang pati tayong dalawa ay mapahamak din? Nanay, dito lang po ako. Hindi ko iiwanan si Kaukaw. At saka, huwag na po kayo mag-alala dahil wala na po yung aswang. Pinatay na po ni Kaukaw. Sa walang pagkakataon po, nagawa niya pa rin pumaslang ng aswang. Napuruhan lang po talaga ang leeg niya. Ang dami po nang nawalang dugo sa kanya, nay. Bahagyang napanatag ang loob ni Berna nang malaman na wala na ang aswang na pumatay sa alaga nilang kalabaw. Gayunpaman, hindi niya maiwasan na makonsensya sa pagkamatay ng alaga. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya pinakinggan ang sinabi ng kanyang anak. Kasalanan ko to, anak. Patawarin mo ako kung hindi ako nakinig sa'yo kanina. Kung naipasok lang talaga natin siya sa loob bago tayo natulog. Baka buhay pa siya hanggang ngayon. Huwag mo na pong sisihin ang sarili mo, nay. Hindi mo po kasalanan ang nangyari. Wala na po tayo magagawa. Hindi na po natin maibabalik ang buhay ni Kaukaw. Natagpuan na lamang ng mag-ina ang kanilang sarili na magkayakap. Hindi na sila nakatulog ulit ng gabing yon dahil sa nangyari. Kinabukasan ay naghukay sila ng lupa sa kanilang likod ng bahay upang doon ilibing ang katawan ng kawawang kalabaw. Labis ang lungkot na naramdaman ng mag-ina dahil sa nangyari. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula ng panibagong buhay nang wala ang alaga. Halos buong buhay kasi nila ay kasama nila ang kalabaw. Mula sa pagtatanim,
at iba pang gawain na pambukid. Huwag na tayong malungkot anak. Masaya na siya sa piling ng tatay mo. Magkikita na ulit sila. At isa pa, wala nang pagod na mararamdaman si Kaukaw. Paano na po tayo ngayon, Nay? Iniwan na nga tayo ni tatay. Tapos iniwan na rin tayo ni Kaukaw. Sino na magbubuhat ng mga ani nating gulay kapag ibebenta natin sa bayan? Sino na po ang maghahatid sa akin sa paaralan? Huwag mo nang iisipin ang mga yon. Makakabangon din tayo anak. Malalampasan din natin ang lahat. Masasanay rin tayo nang wala si Kaukaw. Kagaya ng pagkasanay natin nung nawala ang tatay mo. Sa ngayon, tayo muna ang magbubuhat ng mga ani natin papunta sa bayan. Ako na rin ang sasama sa'yo, papunta sa eskwelahan. Sa isang iglap nga, ay nagbago ang takbo ng buhay ng mag-ina. Si Berna na ang palagi naghahatid sundo kay Katkat. Doon niya nalaman kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng kanyang anak. Maging si Berna ay hindi nakaligtas sa tukso ng mga tao sa kanilang paligid. Pinagtatawanan sila dahil sa magagaspang nilang balat, kulot na buhok, at lumang suot na damit. Naririnig nila ang nagsasalimbahang usap-usapan ng mga residente na aswang daw silang mag-ina. May mga pagkakataon ding pinagbababato sila ng mga basura sa daan. Tumigil nga kayo, hindi kami aswang ng anak ko. Kung aswang man kami, di sana kanina pa kami nasunog sa araw. Hindi natiis na Berna ang sarili. Nagawa niyang bulyawan ng mga tao sa kanilang paligid. Kaso nga lang, mas lalo silang pinagtatawanan at pinag-initan ng mga tao. Mas lalo lamang silang pinagbababato ng mga yon. Kung kaya naman walang nagawa si Berna, kung di ay ang yakapin ng anak para hindi ito tamaan ng bato. Ininda lahat ni Berna ang pagtama ng bato sa kanyang likuran at ulo. Hindi lamang natapos sa pamamato ang nangyari. Dinumog sila ng mga residente at pinagpapalo ng kahoy. At makailang ulit na pinagtatatadyakan. Tama na po. Sumasobra na po kayo. Sa sobrang galit ng bata, ay nagawa niyang iwaksi ang mga taong nakapaligid sa kanilang mag-ina. Tumilapon ang iba dahil sa di pangkaraniwang lakas na taglay ng paslet. Napatingin na lamang si Katkat sa kanyang mga palad at maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paano ko nagawa yun? Bakit parang ang lakas-lakas ko na? Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Kita sa kanilang mga mukha ang pagkatakot sa bata. Puno ng katanungan ang kanilang isipan kung paanong sabay-sabay silang tumilapon dahil lamang sa mga munting kamay ni Katkat. Sa takot na baka ay mabalian at mapuruhan sila, nagtakbuhan ang mga ito palayo habang sumisigaw at pinagkakalat na aswang daw ang mag-ina. Anak, halika na. Umalis na tayo sa lugar na to. Baka balikan nila tayo at magtawag pa sila ng mga kasama. Nanay, ang lakas-lakas ko na. Paano yung nangyari? Hindi ko naman po sinasadya na saktan sila. Maniwala ka sa akin, Nay. Hindi ko po talaga alam. Maya-maya lamang ay nakita nila ang pagsilputan ng mga tao. Dumoble pa ang bilang nila kumpara kanina. Ang bawat isa ay may dalang mga pamalo o di kaya naman ay itak o kutsilyo. Dahil doon ay mas pinili na lamang na mag-ina umiwas. Tumakbo silang mag-ina pabalik sa dinaraanan nila. Hindi na pinapasok ni Berna si Katkat sa paaralan sa takot na baka ay tuluyan ng mapahamak ang bata. Nanay, tanghali na po. Paano na po yung klase ko po ngayong araw? Hindi ka na papasok. Hindi ko akalain na ganito palang sitwasyon mo sa tuwing pumupunta ka sa paaralan. Kaya ka siguro umuuwi lagi ng may pasa. Mas gugustuhin ko pa na wala ka matatapos sa paaralan kaysa naman ang buhay mo ang matapos. Aanhin natin ang matataas mong punto sa klase. Kung kada uwi mo, puro ka pasa sa katawan mo. Pero Nay, hindi naman po totoo ang mga sinasabi nila. Handa naman po ako magtiis hanggang sa dumating ang araw na titigilan na nila tayo. Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral para patunayan sa kanila na nagkakamali sila ng inaakala sa atin. Wala nang pero-pero. Sa ayaw mo man gusto. Titigil ka na sa pag-aaral. Bilisan mo na ang paglalakad. Huwag ka na mag-inarte dyan. Baka mamaya masundan nila tayo at matuntun pa nila ang bahay natin. Hinila ni Berna ang anak pa uwi. Walang nagawa si Katkat. Kung di ay ang sumunod na sa utos ng ina. Walang nagawa si Katkat, kundi ay ang sumunod na lamang sa utos ng ina. Nang marating na ang bahay ay ginamot ni Katkat ang sugat ng kanyang ina gamit ang maligamgam na tubig na inilagay sa botilya. Ginamot ng bata ang mga bukol na natamo ni Berna. Pasensya na po, Nay. Nadamay pa po kayo tuloy sa akin. Dapat kasi, dito na lang po kayo sa bahay. Hindi ka dapat humingi ng pasensya. Mabuti na ngayong sumama ako sa'yo. Kung hindi,
ay baka hindi ko rin nalaman ang mga nangyayari sa'yo sa tuwing nagtutungo ko sa kabayanan. Bigla na lamang na tumigil sa kasi sermon si Berna nang ilapat ni Katkat ang botelya sa isa sa mga malaki niyang bukol sa ulo. Pasensya na po, Nay. Kung nabigla ko po kayo, masakit po ba? Oo, sobrang sakit. Mabuti na nga lang at ako ang tinamaan ng mga pambabato nila. Paano kaya kung ikaw? Naku, baka nahasa ako ng kalawangan kong sundang at napatay ko na silang lahat. Naisan man ni Katkat ang patuloy na mag-aral ay wala siyang nagawa. Sa takot na mag-away ulit silang mag-ina. Minabuti niya na lamang ang tumigil sa pag-aaral. Tinutulungan niya na lamang ang kanyang ina sa pagtatanim ng kamote sa bukid at ilan pang mga gulay. Dahil wala na ang alaga nilang kalabaw, silang dalawa na lamang ang mano-manong nagbubungkal ng lupa gamit ang piko. Hindi makapaniwala si Berna nang masaksihan niya kung gaano kalakas si Katkat. Kahit isang kamay lang, nagagawa nitong buhatin ng piko. At bawat buong lupa, kahit matitigas ay nadudurog sa tuwing napapatamaan ni Katkat ng piko. Noong una, inisip na lamang ng mag-ina na normal lamang yon. Pero sa katagalan, naniwala sila na hindi pangkaraniwan ang lakas na taglay ng bata. Nanay, ang gaan-gaan naman po nitong piko. Pwede ko po bang gamitin yung arara na ginagamit ni Kaukaw nun? Ano? Yung araro baka mo? Ang bigat-bigat nun anak. Saan mo naman ikakabit yun, Aber? At isa pa, sino naman ang gagawin mong kalabaw? Ako? Si nanay naman oh. Hindi na po kailangan ng kalabaw. Ako na pong bahala. Kayang-kaya ko na po yun. Kunin mo rin sa may bahay. Nasa may silong natin. Bahala ka na sa gusto mong gawin sa buhay mo. Basta ako sapat na itong piko para sa lakas ko. Kahit pautay-utay lang, matatapos din natin to at makakapagsimula na tayo ng pagtatanim. Kinuha nga ni Katkat ang araro. Walang kahirap-hirap niya itong nadala sa taniman nila at doon ay nagsimulang itinulak ito kahit walang humihilang kalabaw. Tanging ang talim lamang ng araro ang kanyang ginamit. Natigilan si Berna sa kanyang pagpipiko nang makita niya ang anak. Aba, paano niya kaya nagagawa yun? Daig niya pa ang kalabaw sa lakas niya. Hindi naman siya ganyan dati. Manghang-mangha si Berna. Maya-maya pa ay may malaking bato na nasa gitna ng taniman. Dati pa yung naroon at hindi natatanggal dahil sa laki at sobrang bigat nito. Kaya naman ay hinayaan na lamang sa pwesto. Pero nang sandaling yon, naaalibadbaran si Katkat sa nakaharang na bato. Nanay, alisin po natin ng batong to. Sayang po ang espasyo. Marami pa tayong maitatanim sa pwesto nito. Ewan ko sa'yo anak, sobrang bigat niyan. Kahit ang tatay mo noon, hindi nagtagumpay na alisin yan. Baka mabalian ako ng buto kapag pinilit kong alisin ang batong yan dyan. Si nanay talaga oh. Kung kailan po kayo tumanda, saka po kayo tinamad. Kung hindi mo ako tutulungan, di ako na lang ang mag-isang gagawa nito. Napangiti at napasapo na lamang si Berna sa kanyang noo dahil sa kakulitan ng anak. Subalit maya-maya ay nagawang paggalawin ni Katkat ang bato. Nailipat niya ito sa pwesto nang walang kahirap-hirap. Napanganga at napatulala na lamang si Berna sa kanyang nasaksihan. Mabilis siyang lumapit sa anak at sinubukang itulak ang bato ng mag-isa pero hindi niya nagawa. Ang bigat nito ah. Paano mo yun nagawa? Mabigat? Hindi naman po ah. Niloloko mo lang po ako. Takang-taka si Berna. Napapanganga at napapatulala na lamang siya habang pinagmamasdan niya ang anak na walang kahirap-hirap na ipinapagulong-gulong ang bato paalis sa kalakhang bahagi ng taniman nila. Siya ba talaga ang anak ko? O baka naman anak talaga siya ng kalabaw? Pambihira talaga ang mga nangyayari ngayon. Di kaya ay nananaginip lamang ako? Paulit-ulit na kinusot ni Berna ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa lakas ng kanyang anak. Pero kahit ilang beses niya nang kusutin ang kanyang mga mata, ganoon pa rin ang kanyang nakikita. Kinurot at sinampal niya rin ang kanyang sarili dahil sa nangyayari. Umaasa na baka ay magising siya sa inaakala niyang panaginip lamang. Wag po inay, wag mo pong sasaktan ng sarili mo. Marami pa nga po tayong bukol sa ulo eh. Tapos gusto mo na namang dagdagan. Huwag kang mabahala anak. Ayos lang ako. Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Pabor po? Anong pabor naman po inay? Pwede mo ba akong sampalin? Pakiramdam ko kasi nananaginip lang ako eh. Kilala kita anak. Ako ang nagpalaki sa'yo. Nasaksihan kita mula nang pinagbubuntis kita hanggang ngayon. Kilalang kilala kita at hindi ka naman ganoon kalakas. Kaya sige na, sampalin mo na ako para magising na ako sa katotohanan.
Hinawakan ni Berna ang anak sa magkabilang balikat. Hinaplos-haplos niya pa ang buhok nito sa pag-aakalang baka hindi yun ang tunay niyang anak at pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Inaamoy-amoy niya rin ang buhok ng bata para makasigurado na yun ba talaga si Katkat. Ano po ba talaga nangyayari sa'yo, Nay? Ako po ito, si Katkat. Anak mo po ako. Kahit nga ako po, hindi ko rin alam kung bakit parang ang lakas-lakas ko. Napapangiti na lamang si Berna na para bang nababaliw. Anak, panaginip lang to. Nananaginip lang ako, hindi ba? Kaya sige na, bago pa ako tuluyang mabaliw, sampalin mo na ako. Dahil sa kakulitan at pamimilit ni Berna, sinunod ng bata ang utos nito. Pinagpagmuna ni Katkat ang kanyang mga palad kasi ang dami nakadikit na lupa. Bunsod sa ginawa niyang pag-aararo. Ilang saglit pa ay tuluyan na niyang sinampalang ina. Sa lakas ng sampal ay nahilo si Berna at nawalan siya ng balanse sa kanyang katawan. Tuloy ay natumba siya sa buhaghag na lupa. Nagkataon pang napasubsob siya sa lupa. Kaya naman, napasukan ng lupa ang kanyang bunganga. Pasensya na po, Nay. Ang kulit-kulit mo po kasi. Nasaktan pa tuloy kayo. Bumangon si Berna mula sa pagkakasubsob at sa kanya hinaplos-haplos ang kanyang namumulang pisngi na para bang hindi pa rin makapaniwala. Gising na ba ako? Nanay, totoo nga po ito. Hindi po kayo nananaginip. Nang mapagod ang dalawa, nagtungo sila sa burol, sa ilalim ng punong mangga kung saan nila madalas papagpahingahin noon ang kanilang alagang kalabaw na si Kawkaw. Doon ay sinariwa ni Katkat ang alaala nito sa kanilang kalabaw. Pero sa kabilang banda, si Berna ay nakasanda lamang sa katawan ng punong mangga at nananatili pa ring tulala at hindi makapaniwala habang tinititigan ng kanyang anak. Kaya naman ay nagpa siya na si Katkat na ipakita sa ina ang kakaibang bato na pinaniniwalaan niyang nagpabago sa kanilang buhay. Ang mahiwagang bato na iniluwa noon ng kalabaw bago pa ito tuluyan na nawalan ng buhay. Nanay, sa palagay ko po, ang batong to ang dahilan kung bakit nagkaroon po ako ng taglay ng kakaibang lakas. Mahirap mang paniwalaan, pero pakiramdam ko po talaga, dito nagmumula ang lakas na lumalabas sa akin. Simula po kasi nang mapa sa kamay ko to, nag-umpisa na po akong lumakas. Pambihira, ang ganda naman ng batong yan. Isa ba yung diamante? O baka isang ginto? Pwede nating ibenta yan para makaalis na tayo sa ganito kahirap na buhay. Teka lang, saan mo ba nahanap yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Iniluwa po ni Kawkaw bago siya binawian ng buhay. Regalo niya po yata sa akin, kaya hindi ko po to ibebenta, Nay. Ito na lang po ang natitira kong alaala sa kanya. Dala ng kuryosidad, tinangkang hawakan ni Berna ang bato pero bigla siyang napasigaw sa sakit. Para bang napaso siya nang idikit niya ang kanyang daliri sa bato. Dahil doon na hindi na nangialam si Berna sa anak, hinayaan niya na lamang ang bato sa kamay ng bata. Bakit kaya hindi ko yan mahawakan? Nasasaktan ako sa tuwing hinahawakan ko ang bato. Samantalang ikaw, nagagawa mong hawakan ng batong yan? Pinagpala ka, anak. Kung totoo mang galing sa batong yan ang lakas mo, pambihira nga talaga yan. Baka yun ang pamana ng kalabaw sa'yo. Ingatan mo yan. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawa, isang matanda ang natanong nilang patungo sa kanilang direksyon. Hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng matanda. Hindi nila yun kakilala, kaya nagtataka ang mag-ina kung ano ang ginagawa nito sa kanilang lugar. Nanay, may bisita po yata kayo. Anong bisita ka dyan? Hindi ko nga kilala ang matandang yun. Dito ka lang sa likod ko, kahit anong mangyari. Huwag kang lalapit sa matandang yun ha. Baka may masama siyang binabalak sa atin. Kaagad na itinago ni Katkat ang mahiwagang bato sa kanyang bulsa. Hindi naman nagtagal ay narating ng matandang babae ang kanilang kinaroroonan. Habang papalapit sa kanila ang matanda, ay pagaan ang presensya nito. Maamo ang mukha ng matanda. Masayahin kahit parang napapagod na sa paglalakad. Hindi nakaramdam ng bigat ang mag-ina, kaya naman naging komportable sila na walang masamang mangyayari sa kanilang dalawa. Pwede ba ako makahingi ng tubig na maiinom o kahit na pagkain man lang? Kaagad na kinalabit na Berna ang anak at inutusang ikuha ang matanda ng tubig at pagkain. Naintindihan naman ni Katkat ang mga signal na ginawa ng kanyang ina. Kumuha kaagad si Katkat ng nilagang kamote, pati na rin ang tubig na nasa loob ng kanilang dalang bayong. Lola, ito na po ang tubig at kamote. Pasensya na po kung yun lang mga kain namin ibigay ni nanay. Wala po kasi kaming pera na pambili ng bigas. Tama ho si Katkat.
Maupo na ho muna kayo rito sa tabi namin. Mukhang napagod po yata kayo sa paglalakad ah. Saan ba kayo galing at mukhang pagod na pagod ho kayo? Malayo ho yata ang pupuntahan nyo. Napangiti na lamang ang matanda dahil sa maalab na pagtatanggap sa kanya ng mag-ina. Umupo naman ito sa tabi ni Berna. Naaamoy nila ang matanda. Hindi ito amoy katawan ng matanda na kadalasang naaamoy nila. Sobrang bango nito. Amoy talulot ng bulaklak na namumukadkad pa lamang. Ang mga mata nito ay parabang isang malinaw na batis na kulay asul. Wari bang nangungusap. Naintriga tuloy si Berna sa matandang yon. Sa pagnanais na malaman ang pangalan ng matanda, tinangka ni Berna ang magpakilala pero nagulat na lamang siya nang magsalita ang matanda. Ang bait-bait mo talaga, Berna. Manang-mana sa iyong anak mong si Katkat. Ikinalulugod ko ang makita kayo mag-ina. Matagal na ako natutuwa sa inyo dahil ang linis-linis ng paligid dito sa inyong lupain. Nagagawa niyong pangalagaan ng kalikasan. Iwas na iwas kayo sa gulo. At isa pa, wala kayong pinuputol na malalaki at matatandang puno. Gulat na lamang si Berna at Katkat nang marinig nila ang kanilang pangalan sa mismong bibig ng estrangherang matanda. Napatayo na lamang si Berna at biglang kinilabutan dahil sa nangyari. Paano mo nalaman ang mga pangalan namin? Bakit mo kami kakilala? Sino ba talaga kayo? Kumalma ka lang, Berna. Wala akong masamang intensyon sa inyo mag-ina. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa inyo? Ang bait-bait nyo mag-ina. Kagaya ng namayapa mong asawa mula na hanggang ngayon. Napanatili nyo pa rin ang ganda ng kalikasan sa inyong lupain. Kilala mo ang asawa ko? Paano nangyari yun? Sino ba talaga kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. Napangiti na lamang ng kalmado ang matanda. Tinatanaw niya ang kabuuang lupain ni Berna. Komportable siya habang nilalanghap ang sariwang hangin sa burol. Habang si Berna naman ay gulong-gulo na ang isip. Ano man ang gawin niyang pagtatanong sa matanda patungkol sa tunay nitong pagkatao. Pero hindi naman siya sinasagot nito. Nanay, huwag mo na pong pilitin si Lola na alalahanin kung sino ba talaga siya. Baka dala na rin po nakatandaan, kaya wala na siyang maalalang Napangiti na lamang ang matanda dahil sa sinabi ni Katkat. Tumangutango lamang ito at parabang nawiwilis sa bata. Sa kabilang banda, kumalma si Berna at napabuntong hininga. Tiningnan niya rin ang buong lupain nila, maganda at lipos ng lunti ang paligid. Yun ang huling habilin sa akin ng namayapa kong asawa. Huwag ko raw ibebenta ang lupain ito, pangalagaan ko raw para swertehin kami ng anak ko. At isa pa, marami na kaming nabuong alaala sa lupain ito kaya wala akong balak na ipagbili ito sa kahit na anong halaga ng salapi. Bawat puno na makikita nyo, saksi ang lahat ng yan kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Hanggang sa huling hangin na ibinuga ng aking asawa. Dahil sa pagmamahal ng asawa ko sa kalikasan. Napamahal na rin ako sa kalikasan. Itinutuon ko na lamang sa anak ko at sa mga halaman na aking nakikita. Ang pagmamahal na dapat ay para lamang sa asawa ko. Hindi napigilan ni Berna ang pagtulo ng kanyang mga taksil na luha. Kahit ang hampas ng hangin ay walang nagawa. Upang pigilan ang pagdaos-dos ng kanyang mga luha pababa sa kanyang pisngi. Hanggang sa nagsalitang muli ang matanda na ikinagulat naman ng mag-ina. Iha, alagaan mo ang mutya ng kalabaw. Regalo yan ng kalikasan para sa'yo. Huwag mong gagamitin sa kasamaan. Gamitin mo lamang sa kabutihan. Ano pong matya? Idinako ng matanda ang kanyang tingin sa bulsa ng bata. Kaya naman ay dahan-dahan na kinuha ni Katkat ang mahiwagang bato mula sa kanyang bulsa. Ito po ba ang matya ng kalabaw na sinasabi niyo, Lola? Kuminang ang mahiwagang bato, tumango-tango ang matanda. Bilang pahiwatig na yun nga ang mutya ng kalabaw na tinutukoy niya. Doon na kinutuban si Berna at Katkat na marahil nga ay hindi isang ordinaryong nilalang ang matanda na nakakausap nila. Ang mutyang yan ay kaloob sa iyo ng alaga kong kalabaw. Bilang pasasalamat ko sa kabaitan at pag-aalaga niyo sa kanya nung siya'y nabubuhay pa lamang. Huwag niyo siyang alalahanin dahil tanging katawang lupa lamang niya ang namatay. Pero ang kanyang diwa ay bumalik na sa aking pangangalaga. Taglay ng mutyang yan ang pambihirang lakas na hindi mapapantayan ng kahit na anong nilalaang. Bahagyang napaisip ng malalim ang mag-ina. Nagkatitigan sila dahil kapwa sila napapatanong sa mga sinabi ng matanda. Pero nang ibaling nila pabalik sa matanda ang kanilang tingin, wala na ito sa kanilang tabi.
Pagkus ay naroon na sa bukana ng gubat, nakangiti at kumakaway bago tuluyan na tumalikod at pumasok sa loob ng kagubatan. Lola, saglit lamang ho, may itatanong pa ho ako sa inyo. Hinabol ng mag-ina ang mahiwagang matanda. Pumasok din sila sa loob ng gubat at sinundan ito. Pero katakataka na sobrang bilis mawala ng matanda. Hanggang sa nakita nila itong naroon na sa tapat ng isang malaking puno na may pambihirang laki. Sa bahagi kung saan napulot ni Berna at ng kanyang asawa ang kalabaw noon at kaparehong lugar kung saan nahanap ng mag-ina ang kalabaw noong nawala ito sa burol. Hindi po ba dito natin nakita si Kawkaw noon? Oo anak, dito nga. Dito rin namin napulot ng tatay mo si Kawkaw nung maliit pa siya. Nakita nilang nakatayo ang matanda sa harap ng punong yon. Ilang sandali pa ay biglang nag-iba ang wangis ng matanda. Humaba ang buhok nito na parabang kakulay ng nakakahalinang pilak. Nalusaw ang kulubot niyang anyo. Kahalili ang pagpinta ng malaporsilanan nitong kutis. Ang kasuotan nun ay naging kulay diamante na bumagay sa balat nito. Maya-maya pa ay lumingon sa kanilang direksyon ng kaninang matanda. Nakita nila kung gaano na ito kaganda. Naging isang dilag. Muli itong umiti sa mag-ina at saka kumaway bilang simbolo ng pamamaalam bago tuluyan na pumasok sa loob ng puno. Napabuntong hininga na lamang ang mag-ina. Baka sa ekspresyon ng kanilang mga mukha ang labis na pagkamangha. Kahit papaano ay nabigyang linaw sila kung sino nga ba ang matandang yon at ano ang kaugnayan nito sa namayapa nilang alagang kalabaw at ano nga ba ang mahiwagang bato na nakuha ni Katkat. Mabilis na umuwi ang mag-ina sa kanilang bahay at saka napainom ng maraming tubig. Ilang oras na ang lumipas pero tulala pa rin sila at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Katkat sa kabilang banda nakaupo sa upuan habang masugid na tinitingnan ang mutya ng kalabaw na ipinagkaloob sa kanya. Kung ganon, alaga pala ng engkantadang yun ang kalabaw na pinagkaloob niya sa atin. Sobrang bait niya at pinagkaloob niya sa atin si Kawkaw. Para lamang magkaroon tayo na magiging katuwang sa paghahanap buhay. Kaya pala pambihira ang lakas ng kalabaw na yon. Marunong din makapaglaban sa mga aswang. Nalulungkot po ako, Nay. Gusto ko pong makita si Kawkaw natin. Pero napapawi naman po yung pangungulila ko sa kanya. Sa tuwing tinitinan ko po itong mutya. Kagaya ng sinabi ng engkantada, gagamitin ko ito sa kabutihan. Hindi ko sasayangan ng pagkakataong ito para makatulong sa iba. Pwede na po ako magtungo sa bayan. Tutulungan ko po lahat ng mga nahihirapang magbuhat doon. Kapag nangyari yun, hindi na po sila magagalit sa akin. Maniniwala na po sila na hindi po talaga tayo aswang. Bigla namang nabahala si Berna sa sinabi ng kanyang anak. Bigla niyang hinawakan ng mga palad ng bata. Habang nanginginig ang kanyang mga palad, pinakalma niya ang bata at tiningnan gamit ang mga mata na kababakasan ng pangamba. Maghunos dili ka anak. Huwag kang padalos-dalos sa mga iniisip mo. Hindi ganoon kadali ang mga gusto mong mangyari. Hindi natin kontrolado ang isip ng ibang tao. Kahit ilang beses nating ipiniliwanag sa kanila ang katotohanan. Kahit lumuhod na tayo sa kanila at nagmamakaawa. Hindi nila tayo pakikinggan. Hindi nila tayo paniniwalaan. Lalo na kung sarado ang puso at isipan nila. Para sa pagtanggap at pag-unawa. Hindi manais ni Berna na magtungo sila sa kabayanan pero wala silang nagawa dahil nauubos na rin ang mga pangangailangan nila sa bahay. Kaya kahit ayaw nila, napilitan pa rin silang magbenta ng mga ani nilang gulay at prutas. Gabi nila ibinaba ang mga kalakal nila at sa tuwing sumasapit ang bukang liwayway habang medyo madilim pa ang paligid, sa kanila ibinabagsak sa pamilihan ang mga kalakal upang hindi sila mamukhaan ng mga tao roon. Paano naman kaya natin maibababa ang 2 sako ng kamuting to? Wala na tayong kalabaw. O mo na pong problemahin niya, Nay. Ako na pong magbubuhat. Nakalimutan mo na yata na mayroon akong mutya ng kalabaw. Kaya malakas po ako. Yakang-yaka ko po ang 2 sako ng kamuting yan. Minsan talaga, nakalilimutan ni Berna na may di pangkaraniwang lakas na taglay si Katkat. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang 10 taong gulang na babae ay kayang magbuhat ng 2 sako ng kamote? Sigurado ka ba talaga anak? Hindi ka ba talaga mapapagod? Hindi ba mananakit ang likod at ang batok mo niyan? Hindi nga po. Sobrang gaan lang po nito kahit pumatong pa po kayo sa mga sako. Tanga ng umaandap-andap na flashlight na wari bang mauubusan na ng baterya.
Tahimik at maingat na binabagtas ng mag-ina ang kahabaan ng daan patungo sa kabayanan. Subalit sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, isang malaking aso na may nagpupulahang mga mata ang humarang sa kanila. Agad na naibagsak ni Katkat ang 2 sako ng kamote. Napahinto silang mag-ina sa kanilang paglalakad. Hindi makahinga si Berna dahil sa takot. Anak, dito ka lang sa likod ko. Ako na bahala sa aswang na to. Maitak naman akong dala. Mabilis na kinuha ni Berna ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Itinutok niya yun sa aswang. Pero si Katkat, isang pasaway talagang bata. Imbes na manatili sa likuran ng kanyang ina, ay nagtungo siya sa unahan ng ina at inagaw niya ang itak na hawak nito. At saka siya mabilis na sumugod sa nilalang. Anak? Naku, napakapasaway mo talagang bata ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Pumalik ka nga rito. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ako na pong bala sa isang to. Ipaghihiganti ko po si Kawkaw. Patitinayan ko rin sa aswang na to na nagkamali siya ng mga ginambala. Tanga ng itak ay kumaripas ng takbo si Katkat patungo sa nilalang. Lumundag sa kanilang direksyon ang nilalang habang akma sila nitong kakalmutin. Subalit maliksi ang bata. Sinalubong niya ang atake ng nilalang. Ang patalim ng hawak ng itak ay tumama sa matutulis na mga kuko ng nilalang. Pumaska sa kuko ng nilalang ang patalim na naging sanhe sa pagkaputol ng ilang mga kuko nito. Nagmistula tuloy itong pusa na pinutulan ng kuko. Lalaban ka pa ba sa akin? Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa lungga mo bago pa mahuli ang lahat. Kasi ako, sigurado ako na hindi kita hayaang makatakas ng buhay. Hindi kita lulabayan hanggat hindi kita napapatay. Matapang na usal ni Katkat. Samantalang si Berna ay naroon sa 2 sako ng kamote. Nagtatago sa likuran ng mga sako habang pinapanood ang pakikipaglaban ng kanyang anak. Napapadasal na lamang siya dahil sa labis na kaba. Hindi rin nagtagal ay nagtagumpay na napabagsak ni Katkat ang aswang. Humandusa yun sa lupa habang nakatarak sa batok nito ang matalim na itak. Umahangos ang nilalang. Pinipilit nitong tumayo pero hindi nito magawa dahil sumampa sa kanyang likuran ang batang si Katkat. Bilisan mo naman. Tumayo ka na dyan. Gusto ko na kasi ng bagong kalabaw. Ipapalit na lang kita sa namayapa naming kalabaw. Kumikerang sambit ni Katkat habang lumulundag-lundag sa likuran ng aswang. Sa tuwing napapansin niyang umaangat ang ulo ng nilalang, inaapakan niya ang batok at ulo nito. Kaya muli na namang napapasubsob ang aswang at hindi na makatayo. Kalaunan, naging abo-ang-kabo ang katawan ng nilalang. Pambihira kang bata ka. Bakit mo ginawa yon? Pinakaba mo naman ako. Kasi po, gusto kong makapaglaban. Hindi ko po napigilan yung sarili ko, Nay. Hindi rin naman po ako natakot dahil sa dala kong mutya. Pakiramdam ko po ay kasama ko ang kaibigan kong kalabaw kapag nakikipaglaban ako. Para bang kasama ko siya sa bawat atake na pinapakawalan ko laban sa aswang. Niyakap ni Berna ng mahigpit ang anak. Labis siyang nagpapasalamat dahil ligtas ang bata. Pagkatapos ay pinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad patungo sa bayan. Hindi agad sila nagtungo sa pamilihan o sa bagsakan ng mga kalakal dahil wala pang mga tao. Hinintay muna nila ang madaling araw. Sa may gubat na muna nagpalipas ng gabi ang mag-ina. Nanay, buhang luwayway na po. Gumising ka na po. May naririnig na po akong tilaok ng mga manok. Magtungo na po tayo sa pamilihan hanggat hindi pa naghahari ang araw. Sige, tara na anak. Pero bago yon, magsuot muna tayo ng takip sa mukha nang sa ganun ay hindi nila tayo makilala. Mainam na, sigurado tayo para matiyak natin na hindi tayo mapapahamak. Hindi naman po tayo ang mapapahamak. Sila po ang mapapahamak kapag sinaktan nila tayo. Kapag hindi ko po napigilan ang sarili ko, hindi ko na po yung kasalanan. Ipinagpatuloy ng mag-ina ang pagbagtas ng palihim sa pamilihan. Dumaan sila sa bahagi na walang masyadong tao. Hanggat maaari ay hindi nila pinapakita na nagbubuhat si Katkat ng 2 sakong kamote dahil baka maghinala ang mga tao. Kapag may nakakasalubong sila, pansamantalang binababa ni Katkat ang mga kamote. Noong malapit na sa bagsakan, nanghiram si Berna ng pantulak na kargahan ng mga kalakal. Habang nagbebenta, napapansin ni Katkat na may isang lalaki ang palihim na nagmamasid sa kanila. Nawari bang sinusundan ang kanilang bawat galaw. Naging matagumpay naman na naibenta ng mag-ina ang kanilang dalang kalakal. 200 piso ang kinita nila. Medyo malaki na yun noong araw. Hindi na sila lugi. Kukunti pa ang mga tao sa palengke ng mga oras na yon.
Nag-aayos pa ng paninda ang ibang tindahan. Pero bumili na kaagad ang mag-ina. Hindi na nila hinintay pa na dumami ang mga tao. Binili kaagad nila ang mga pangangailangan nila sa kanilang bahay. Nanay, bilisan po natin. Napapansin ko po na may isang lalaki na kanina pa tayo minamatyagan. Kinukutuban po ako. Sa palagay ko po, may masama siyang pakay. Ano? Nasaan? Hindi ko siya makita. Nasa bandang likuran po natin. Huwag ka na pong lumingon. Huwag na siyang hanapin. Baka mahalata niyang natutunugan natin siya. Magmadali na po tayo. Kailangan na po nating umuwi kaagad. Dahil nga sa napansin ni Katkat ay nagmadali si Berna sa pamimili. Ilang sandali pa, nang matapos na silang mamili, ay mabilis nilang tinahak ang daan pa uwi. Ngunit napansin nila na sinusundan sila ng lalaki. Kahit saang iskinita dumaan ang mag-ina, napapansin nila ang anino ng lalaki na halos ayaw silang lubayan. Sinubukan nila itong iligaw sa mga iskinita, pero nakasunod pa rin ito. Wari bang kabisado nito ang mga pasikot-sikot na daan sa kabayanan. Ilang saglit pa ay nawala ang lalaki sa kanilang likuran. Inilibot nila ang kanilang tingin sa paligid. Subalit hindi nila ito nakita. Hanggang sa bigla na lamang itong sumulpot sa isang iskinita at hinablot ang bayong na dala ni Berna. Nasa bayong na yun ang perang kinita nila sa pagtitinda. Kaya pala kabisado ng lalaki ang lugar dahil isa itong snatcher at sanay na sanay sa gawaing nakawan at habulan. Walang hiya ka, magnanakaw ka? Ibalik mo sa akin ang bayong ko. Hindi sa'yo yan! Bulyaw ni Berna. Akma niya sanang hihiramin kay Katkat ang itak, pero biglang nawala ang bata sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Hanggang sa nakita niyang naroon sa bubungan ng bata, tumatakbo at lumulundag-lundag sa magkakasunod na kabahayan. Hinahabol nito ang magnanakaw na humablot sa bayong. Katkat, bumalik ka rito! Pasaway talaga ang batang yun. Hindi man na nagpapaalam, basta-basta na lang sumusugod. Walang nagawa si Berna, kung di ay ang tumakbo patungo sa direksyon na pinuntahan ng magnanakaw. Buong akala ni Berna ay makakatakas na ang magnanakaw, pero mabuti na lamang dahil maliksi ang kilos ni Katkat. Dahil nasa bubungan siya ng mga bahay, tanaw niya kung saan dumadaan ang magnanakaw. Naging madali para sa kanya na masundan yon. Akala mo yata, matatakasin mo kami ha? Umanda ka sa akin. Lumundag si Katkat sa direksyon na nilikuan ng magnanakaw. Lumapag siya sa harapan noon na naging sanhi upang mapahinto ang magnanakaw. Gusto sana nito ang bumalik sa pinanggalingan nitong direksyon, pero nakita niya si Berna sa kabilang direksyon. Noong una ay nalito pa ang magnanakaw kung saan siya daraan, sa direksyon ba ni Berna o sa direksyon ni Katkat. Dahil bata lamang si Katkat, mas pinili na magnanakaw na harapin ang bata. Ang sama-sama mo magnanakaw. Ibigay mo sa akin ang bayong ni nanay. Kung hindi ay baka kung ano lang ang gawin ko sa'yo. Napangiti na lamang ang magnanakaw sa banta ng batang si Katkat. Napapailing-iling ito sa pag-aakalang niyayabangan lamang siya ng bata. Siga at matapang niyang iwinakli si Katkat. Pero imbes na matumba ang bata, ang magnanakaw mismo ang nawala sa balanse. Para bang bumangga lamang ang magnanakaw na yun sa isang matigas na pader. Sumuraw siya na akalain mong lasing na bumagsak sa mabahong basurahan. Umukit sa ekspresyon ng mukha nito ang pagtataka. Ibibigay mo ba sa akin ang bayong o mapipilitan na akong saktan ka? Isa? Dalawa? Tatlo? Mabilis na tumayo ang lalaki mula sa basurahan. Tinangka nitong tumakas pero hindi nito nagawa dahil hinarang siya ni Katkat. Kaya naman ay bumunod ng kutsilyo ang lalaki. Itinutok niya ang patalim sa direksyon ng paslit. Pero mabalasik lamang na tinitigan ni Katkat ang patalim. Nang mapansin ng lalaki na hindi malang natitinag ang bata, kinabahan ito. Kita sa kanyang braso ang panginginig. Inundayan nito ng saksak si Katkat, subalit na ilagan ng bata ang atake. Nagawa ng bata na hawakan ng braso ng lalaki. Inikot at piniga niya ang braso nito na animoy isang labada na inaanlawan. Napaaray at bumagsak ang lalaki sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahablot ng lalaki ang telang nakatabon sa mukha ni Katkat. Laking gulat ng lalaki dahil ang batang kanyang kaharap ay ang batang naging laman ng usap-usapan sa kabayanan. Walang ano-ano ay biglang sumigaw ang lalaki na may aswang umano. Kababakasan ito ng pagkatuliro. Hindi niya mawari kung saang direksyon idadako ang kanyang tingin. Kay Berna ba
o kay Katkat. Nagawang agawin ni Katkat ang bayong na naglalaman ng kanilang pera. Kahit masakit ang buong katawan na magnanakaw, ay pinilit nitong magpumiglas hanggang sa nakatakas siya sa kamay ni Katkat. Mabilis itong tumakbo at saka nagsusumigaw habang humihingi ng saklolo. Pinagkakalat nitong nasa kabayanan ang mag-inang aswang. Pinagkakakatok nito ang pintuan ng bawat bahay na nadadaanan niya. Anak, halika na. Bilisan mo. Umuwi na tayo bago pa magising ang maraming tao. Mabilis na tumakbo ang bata sa direksyon ng kanyang ina at pagkatapos, sabay at magkahawak sila ng kamay habang tumatakbo sa direksyon ng kagubatan. Maraming tao ang nakakita sa kanilang dinaanan kaya nasundan ang mag-ina patungo sa gubat. Ang mga residenteng iyon ay may dalang mga pamalo at mga itak. Habang nasa kalagitnaan ng pagtakbo, nanakit ang katawan ni Berna dala ng pagod. Napaluhod na lamang siya sa lupa dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan. Labis ang pag-aalala ni Katkat sa nangyari sa kanyang ina. Inilalayan niya itong tumayo nang may pagmamadali dahil naririnig na nila mula sa kanilang likuran ang sigawan at mga yabag ng mga residenteng humahabol sa kanila. Bilisan po natin, Nay. Sige na anak, tumakas ka na. Iwanan mo na ako rito. Hindi po pwede. Hindi kita iiwanan. Sige na po, tumayo na po kayo. Dahil malapit na sila. Naririnig ko na ang boses nila. Sa lakas ng bata ay nagawa niyang buhatin ng ina. Isinampa niya si Berna sa kanyang likod at saka mabilis na tumakbo. Subalit sa kasamaang palad ay natasak siya ng isang nakausling tuod. Bumaon sa kanyang paa ang matulis na tuod. Sa sobrang sakit ay napahinto si Katkat sa pagtakbo at saka sabay na bumagsak ang mag-ina sa lupang nababalutan ng mga tuyong dahon. Hindi nagtagal, tuluyan na silang inabutan ng umaga sa gubat pero hindi pa rin sila nakakauwi. Pinilit ng bata ang tumayo pero hindi niya magawa. Anak, kaya mo pa ba? Ayos ka lang ba? Sobrang sakit po, Nay. Pero huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po ito. Kaya naman ay gumapang sila patungo sa likuran ng isang malaking puno. Pansamantala silang nagtago roon at umaasang hindi makikita ng mga residenteng humahabol sa kanila. Ilang sandali lamang ay nakaisip si Katkat ng magandang plano. Nanay, hindi pwede magkasama tayong dalawa sa isang pwesto. Baka sabay nila tayong makita. Pareho nila tayong masasaktan. Kinakailangan po natin maghiwalay. Anak, sigurado ka ba dyan sa naiisip mo? Apo, Nay, wala tayong dapat ikatakot. Dahil di hamak naman po na mas kabisado natin itong gubat kumpara sa mga taong mahabol sa atin. Gamit ang itak ay pumunit si Katkat ng retaso ng tela sa laylayan ng kanyang damit at pagkatapos ay itinali niya yun sa kanyang paang may sugat para mapigil ang pag-agos ng dugo. Kahit mahapde ay pilit niyang ininda iyon at saka yun nagpaalam kay Berna. Dito lang po kayo, Nay. Ililigaw ko lang po sila. Sa ngayon, ito lamang po ang nakikita ko na paraan. Anak, mag-iingat ka. Huwag mo pababayaan ang sarili mo. Kayang-kaya ko po ito, Nay. Kahit ano po ang mangyayari, huwag na huwag po kayong lalabas. Dito ka lang po. Babalikan kita rito. Pangako po. Paika-ikang naglakad si Katkat patungo sa ibang direksyon, papalayo sa kanyang ina. Nagtago siya sa kasukalan at pinagmasdan ng pagdating ng ilang mga residente. Nang mapansin niya na malapit na ang mga ito sa kinatataguan ni Berna, sumigaw ang bata upang kunin ang atensyon ng mga tao na yon. Nandito kami? Abulin niyo kami kung talagang matatapang kayo. Napalingon ng mga tao sa direksyon kung saan nila narinig ang boses ni Katkat. Nakahinga ng maluwag si Berna dahil pumalayo na ang mga tao malapit sa kanyang kinaroroonan. Pero gayon pa man, bumalik kaagad ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Nababahala siya na baka ay may masamang mangyari kay Katkat. Diyos ko, sana nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Gabayan niyo ho siya. Napapadasal na lamang si Berna sa kanyang kinaroroonan habang si Katkat naman ay agarang umakyat patungo sa itaas ng puno. Mula sa ibabaw, nakita niya ang pagdating ng mga residente. Gulong-gulo ang isip nila kakahanap sa pinagmumulan ng boses. Nagtatalo-talo pa ang mga ito dahil wala silang nakitang tao sa bahagi na yon, maliban sa isang malaking puno na lipos ng mga tuyong dahon sa paanan. Maya-maya, aksidenteng naapakan ni Katkat ang tuyong sanga. Nabali yon at saka mabilis na bumulusok sa direksyon ng mga taong nasa ibaba. Nabagsakan ng ilan sa mga residente
habang ang iba ay napapaatras at mabilis na tumingala sa itaas ng puno. Doon nila nakita si Katkat. Muntikan nang mahulog ang bata pero mabuti na lamang dahil nakahawak ang bata sa isang sanga. Nakalambitin siya habang ang mga tao sa ilalim ay inaabangan na pumatak siya. Pero dahil sa lakas na taglay ng paslit, nagawa nitong buhatin ng sarili pabalik sa sanga. Sa kabilang banda, labis naman ang pag-aalala ni Berna nang marinig niya ang pagbagsak ng isang sanga kasunod ng paghiyawan ng mga tao. Buong akala niya napahamak na ang anak kaya hindi niya napigilan ng sarili na lumikha ng ingay. "Nandito ako! Ako ang harapin niyo!" Umalingongwa ang sigaw ni Aling Berna sa kagubatan. Narinig yun ng mga taong umahabol sa kanila. Dahil doon ay nahati ang grupo ng mga tao. Nagpa siya ang iba naman natili sa kinaroroonan ni Katkat habang ang iba naman ay akmang hanapin si Berna. Subalit bago pa man umalis ang iba para hanapin si Berna, agad nang kumilos ang bata. Huwag niyo sasaktan si nanay kasi mapipilitan akong saktan kayo. Alam ko may pamilya pa kayo naghihintay sa inyong pag-uwi pero paasensyahan na lang tayo. Kayo mismo naglagay sa mga sarili niyo sa panganib dahil masyado kayong nagpabulig sa maling paniniwala tungkol sa amin ng nanay ko. Mula sa itaas ng puno, lumundag si Katkat patung sa lupa. Hinarangan niya ang mga taong nagtangkang hanapin ang kanyang ina. Itinutok niya sa mga ito ang tangan niyang itak. Mabalasik ang tingin ng bata sa mga yon. Pinapakita niya na hindi siya nakakaramdam ng takot. Hindi kayong kinakatakutan ko, kundi ang sarili kong galit. Dahil kapag nagagalit ako, kahit ayaw kong manakit, hindi ko magawa-gawang pigilan ang sarili ko. Humakbang si Katkat papalapit sa mga tao. Ang iba sa kanila ay nagtawanan lamang. Walang ano-ano'y sinugod nila ang bata. Pinalibutan nila ito at sabay-sabay na itinutok sa bata ang mga dala nilang armas. Nang atakihin na nila ang bata, sabay-sabay ring tumilapon ang mga dala nilang armas dahil sa lakas ng puwersang pinakawalan ng bata. Ang mga kahoy na dala ng iba ay naputol dala ng talas ng itak ni Katkat. Hindi nila lubos akalain na malakas pala ang simpleng bata na pinagtatawanan lamang nila. Hindi kayo marunong umintindi? Paulit-ulit na naming sinasabi sa inyo na hindi kami aswang. Kung aswang man kami ni nanay, ay di sana matagal na kaming nasunog ng liwanag. Hindi kami umatake kanina sa isa sa mga residente. Kami ang inatake niya. Tinangka niyang nakawan kami ng pera, kaya naman siya hinapol. Pero kahit anong paliwanag ang sabihin ni Katkat, umiiling-iling lamang ang mga tao. Pilit na pinagdidiinan ng mga ito na nagsisinungaling ang bata. Kaya naman ay hindi nila nilubayan ang bata. Kinuha nila ang mga tumilapon nilang armas at matapang muli na hinarap ang bata. "Sinungaling kang bata ka? Hindi mo mabibilog ang mga ulo namin. Noon pa man, marami na mga kagaya nyo ang sumusugod sa bayan para mambiktima ng mga tao. Maraming mga aswang na kagaya nyo ang nakaladlad sa ilalim ng araw. Hindi nyo kami maluloko dahil walang ordinaryong tao ang nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas. Lalo na't isa ka lang hamak na bata kung talagang hindi ka aswang. Eh bakit may kakaibang lakas ka?" Galit na sambit ng isang babaeng residente. Nagngalit ang mga tao at muli nilang sinugod si Katkat. Mabilis namang sinalag ng bata ang mga atake na yon. Kahit ayaw niyang saktan ng mga tao, wala siyang mapagpipilian kung di ay ang lumaban. Sa pangalawang pagkakataon, tumilapon na naman ang mga armas ng mga residente. Habang wala silang dalang mga armas, isa-isa silang sinuwag ni Katkat ng mabilis. At ikinatalisik naman ng mga tao sa kasukalan. Mistulang balaw ang bata habang nakikipaglaban. Naging baliwala sa kanya ang sugat niya sa paa dala ng kanyang nararamdamang galit. Natakot ang mga residente, hindi na sila nagtangkapang umatake sa bata. Kaya naman ay ginamit ni Katkat ang pagkakataon na yon para tumakas. At binalikan niya ang kanyang ina. Nanay, tayo na po bago pa nila tayo masindan. Nagawa ng mag-ina ang tumakas. Narating nila ang kanilang bahay at doon ginamot ang mga sugat na natamo nila. Sa kabilang banda, sinubukan pa ng mga tao na hanapin ang mag-ina. Subalit, tuluyan ang naligaw ang mga ito sa gubat. Hindi na sila nakasunod pa sa mag-ina. Maski ang umuwi ay hindi nila nagawa. Gulong-gulo ang mga ito at panay na ang sisihan sa isa't isa. Lahat ng daan ay sinubukan na nilang puntahan pero pabalik-balik lamang sila sa loob ng gubat. Hindi kasi nila yon kabisado at noon lamang sila nakapunta ron. Dumating na ang tanghali pero hindi pa rin sila nakakalabas ng gubat.
Gutom na ang mga ito at nakakaramdam na ng labis na panghihina. Mas lalo pa silang nabahala noong marinig na nila ang tunog ng mga kuliglig sa gubat. Isang senyales ng 3:00 na ng hapon. Ilang oras na lamang ang nalalabi bago ganap na dumulog ang takip silim. Hindi tumigil sa paghanap ng daan ng mga tao. Pero habang patagal ng patagal ay mas lalo lamang silang naliligaw at nawawalan ng pag-asa roon sa gubat. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw sa dakong kanluran. Naroon pa rin sila sa gubat. Kumagat na ang dilim ay hindi pa rin sila nakakauwi at nakakakain. Wala din silang dalang mga flashlight kaya mas lalo silang nahirapan. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng sunod-sunod na alulong ng mga asong gubat. Palapit ng palapit sa kinaroroonan nila ang mga angil ng hayop. Hanggang sa nasilayan nila ang mga pulang mga mata ng mga ito. Hindi pambihirang mga aso ang mga yon sapagkat ang mga asong gubat na yon ay mga totoong aswang na takam sa karne ng mga tao. Napuno ng hiyawan, pagmamakaawa at panaghoy ang buong gubat nang atakihin ng mga aswang ang mga tao. Walang kalaban-laban ng mga tao. Ginawa silang panghapunan ng mga aswang na kumakalam ang mga tiyan. Nangihina na rin kasi sila. Pagod na, kaya hindi sila gaano nakakalikha ng depensa para sa kanilang kaligtasan. Nanay, may kakaibang tunog akong naririnig mula roon sa kagubatan. May masama yata nangyayari doon. Kailangan nating pumunta roon. Baka may nangangailangan ng tulong natin. Tayo na po. Anak, baka mga galang hayop lamang ang mga ingay na yon. Huwag na tayong lumabas. Mabuti pang magpahinga na lamang tayo para mabawi ang mga nawala nating enerhiya. At isa pa, sariwa pa ang sugat mo sa binti. Kinakailangan muna natin yung hintayin na humilom. Hanggang sa gumilang yan, bago ka magtrabaho o magpunta sa kung saan-saan. Walang nagawa si Katkat, kung day ay ang sundin ang sinasabi ng ina. Mahimbing na lamang silang natulog at binaliwala ang mga kakaibang ingay na kanilang naririnig mula sa kabilang ibayo ng bundok. Ilang beses na naalimpungatan si Katkat pero binabaliwala niya lamang yon at muling bumabalik mula sa kanyang pagkakahimbing. Na mga sumunod na araw, palihim na nagbenta na mag-isa si Berna sa kabayanan. Hindi na niya sinama si Katkat dahil mahimbing pa ang tulog ng bata. Magaan lang naman ang panindang dala niya, ilang supot lamang ng sili. Habang nasa palengke, nananatiling may tabon pa rin ang kanyang mukha, maliban na lamang sa kanyang mga mata. Nabalitaan ni Berna na maraming tao raw ang namatay sa gubat matapos atakihin ng mga aswang. Silang mag-ina ang napagbintangan ng mga tao. Bukod roon, napapadalas na raw ang pag-atake ng mga aswang sa iba't ibang bahagi ng lugar tuwing gabi. Kaya marami ang nagpaplano na hanapin ang bahay ng mag-ina upang sila ay tugisin. Masama ito. Sa aming mag-ina na naman napunta ang sisi ng mga tao. Hindi ko na alam kung saan kami lulugar ni Katkat. Bakit habang patagal ng patagal, paliit ng paliit yata ang aming mundo. Tura ni Berna sa kanyang sarili at inayos niya ang salakot sa kanyang ulo. Itinatago niya rin ang kanyang mga mata gamit ang salakot. May mga tao kasi ang pilit na hinuhuli ang kanyang titig at kabuo ang mukha. Dala nga ng pagmamadali ay may nakabundulan si Berna na isang lalaki. Napansin ito na kahina-hinala ang mga kinikilos ni Berna, kaya naman ay palihim niyang sinundan ang babae sa pag-uwi. Tiniyak ng lalaking yon na hindi siya matutunugan ni Berna. Habang tinatahak ang kahabaan ng gubat, napapansin ni Berna na may sumusunod sa kanya. Napapalingon siya sa kanyang likuran pero palagi siyang walang nahuhuli. Kinakabahan siya pero hindi siya nag-isip ng negatibo. Ipinagpatuloy niya na lamang ang kanyang paglalakad pa uwi. Baka hayop lang yon o di kaya ay hangin lang. Wala din naman siguro ang magtatangkang susunod sa akin dahil takot na sila sa aming mag-ina. Mabuti pambilisan ko na lang ang paglalakad ko. Baka hinahanap na ako ni Katkat. Naku, kawawa naman ang anak ko. Hindi pa pala ako nagpaalam sa kanya. Muli na namang kinausap ni Berna ang kanyang sarili. Hindi na niya pinansin ang mga nauulinigan niya na mga kaluskos sa kanyang likuran. Bagkus ay nagmadali na lamang siya nang sa ganoon ay nang makauwi na. Sa kanyang pag-uwi, agad siyang sinalubong ni Katkat na kababakasan ng labis sa pag-aalala sa kanyang mukha. Wala silang kaalam-alam na may mga mata pala ang lihim na nagmamatsyag sa kanila. Dala ng kawalang malay, pinagpatuloy ng mag-inang pag-uusap at ibinalita sa anak ang kanyang masamang nalaman. Anak, hindi muna tayo magpupunta sa bayan. Kailangan natin tipirin itong mga gas, mga pampalasa at posporo.
Nalaman ko na yung mga taong humabol sa atin nung isang araw. Wala na. Po, paano pong wala na? Hindi ko naman po sila sinaktan ng malupa. Salamat na nga po sila dahil nagawa kong pigilan yung sarili kong galit. Pinatay sila ng mga aswang sa gubat. Ayon sa nasagap kong balita. Noong araw na hinabol nila tayo, yun din daw ang huling araw na nakita ang mga taong yun ng mga kaanak nila. Ibig sabihin, hindi na nakauwi pa ang mga tao. Marahil ay naligaw sila sa gubat at inatake ng mga aswang. Ngayon, ang ikinakabahala ko, tayong dalawang sinisisi ng mga tao. Galit na galit sila sa atin. Buong akala yata nila ay aswang din tayong dalawa. Nagbabalak silang sugurin at hanapin ang bahay natin para patayin tayong dalawa anak. Kaya mainam na wag muna tayo magtungo sa bayan para makasigurado tayo na wala makakatunto nitong kinaroroonan ng bahay natin. Walang kaalam-alam ang mag-ina na isa sa mga kaanak ng mga nabiktima ng mga aswang ang nakasunod kay Berna. Hindi narinig ng taong yun ang usapan ng mag-ina dahil nasa kalayuan ito. Gumuhit sa labi ng taong yun ang isang malawak ng ngiti na animoy nakakita ng tagumpay. Ayon sa lalaki, ay dun lang pala umano ang bahay ng mga halimaw. At sulitin na nila ang natitira nilang mga minuto dahil titiyakin niya na hindi na magtatagal ay mamamatay na mag-ina. Akma na sanang papasok sa loob ng kanilang bahay ang mag-ina pero nakarinig sila ng nabaling sanga sa bandang kasukalan. Wari bang may kung sino ang nakaapak ng sanga mula roon na parang kanina pa nagmamatsyag sa kanila. Nay, sigurado ka ba na wala nakasunod sa'yo? Siguro. Sa palagay ko, di naman yata ako nasundan dahil wala ako napapansin ng mga kahinahinalang senyales kanina habang umuuwi ako. Bakit parang may tao nun sa gubat na nagmamasid sa atin? Pakiramdam ko po, kanina pa may nagmamasid sa atin. Kumuha si Berna ng itak at mabilis na pinuntahan nila mag-ina ang pinanggalingan ng ingay. Ngunit habang lumalapit sila sa kasukalan, mas dumarami ang ingay ng kaluskos sa mga tuyong dahon na nakalapag sa lupa. Animoy may tumatakbo papalayo sa kanila. Nalinti ka na. Mukhang nasundan nga yata ako. Tumakbo ang mag-ina sa direksyon ng tao na yon. Doon nga ay nakita nila ang isang lalaki na kumakaripas ng takbo. Nadadapa pa ang lalaki dala ng pagmamadali. Dahil kabisado na mag-ina ang gubat, dumadaan sila sa mas maikling bahagi upang maharangan ng lalaki. At hindi nga nagtagal, ay naabutan nila ang lalaki. Saan ka pupunta? Tatakasan mo ba kami? Pwes, nagkakamali ka. Kita sa mukha ng lalaki ang pagkabahala nito. Pinagpapawisan na ito at para na ring naluluha. Inilibot niya ang tingin sa paligid upang maghanap ng ibang daan na malulusutan pero hindi na niya ginawa dahil di niya kabisado ang daan na yon. Natatakot siya na maligaw. Tanging ang daan na pinanggagalingan niya lamang ang tanda ng daan palabas ng gubat na yon. Tinangka nitong hawiin ang mag-ina pero kaagad na nahawakan ni Katkat ang braso nito. Laking gulat ng lalaki dahil anong pagpupumilit man ang kanyang gawin para makawala sa bata pero hindi niya magawa dahil sa taglay nitong lakas. At nagmamakaawa ito na pakawalan siya. Baka sa mga mata ng lalaki ang pangingilid ng mga luha nito pero hindi siya pininiwalaan ni Berna. Batid ni Berna na walang pinagkaiba ang lalaking sa iba pang mga tao. Nararamdaman ni Berna na kung hahayaan nila makawala ang lalaki, isusuplong pa rin ito ang kinaroroonan ng bahay nila. Nanay, kawawa naman po siya. Pakawalan ko na po ba siya? Baka nasasabi naman po siya ng totoo. Malay natin, hindi niya talaga tayo isusumbong. Mukha naman po siyang mabait. Pero nadapa ito sa lupang puno ng mga tuyong dahon. Hinabol siya ni Berna at nagawang hawakan ni Berna ang paa ng lalaki. Akma sanang tatagain ni Berna yon pero pinigilan siya ni Katkat. Hinawakan ni Katkat ang braso ng ina at hinintay na makalayo ang lalaki. Anak, ano bang ginagawa mo? Sobra naman na siguro ang pagiging mabait mo dahil dyan malalagay sa alanganin ng mga buhay natin. Tayong dalawa ang mapapahamak nito ngayon. Panigurado magsusumbong siya. Baka mamaya lang susugurin na tayo ng mga tao. Papatayin nila tayong dalawa. Di bali na pong mamatay ako. Huwag ko lang silang maging katulad. Hindi po kakayanin ng konsensya kung tayong dalawa po ang magkakapatay ng tao. Kung pinatay natin siya, para na rin po natin sinabi na totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Mga aswang lang po ang mamamatay tao, Nay. At tayong dalawa, hindi po tayo aswang para pumatay ng tao.
Niyakap na lamang ni Berna ang anak at humingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako anak. Kung naging makasarili ako, gusto ko lang naman kasing pangalagaan ang kaligtasan nating dalawa. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Ayoko mawala ka sa akin. Minsan na ako namatayan. Ayoko nang maulit yun. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Pakaramdaman na lamang po natin ang paligid. Malapit na rin namang gumabi, kaya sigurado ako hindi na pupunta ang mga tao ngayon dahil baka matakot sila. Isa pa po, malay natin, baka di talaga magsusumbong ang lalaki na yun. Bumalik na ang mag-ina sa kanilang bahay. Isinarado nila ng mabuti ang kanilang bahay. Habang nasa loob, hindi mapakali si Berna. Niligpit na niya lahat ng mga kinakailangan nilang gamit. Isinilid na niya sa sako lahat ng mga importanteng mga bagay. Kumalma ka lang po, Nay. Gabi na, pakaramdam ko po, hindi na po talaga susugod dito ang mga tao. Hindi tayo sigurado anak. Huwag tayong pakampante. Dahil hindi natin kontrolado ang mga isip nila. Puno na ng galit ang mga puso ng ilan sa kanila. Tayo ang sinisisi nila sa pagkamatay ng ilang mga kaanak nila. Kaya sigurado akong wala silang sasantuhing oras. Hindi nila tayo hahayaang bigyan ng oras para makatakas. Kaya sigurado akong susugod na ang mga yon. Ano mang oras. Kaya tulungan mo na lang ako dito sa pag-iimpake ng mga gamit natin. Saan naman po tayo pupunta, Nay? Saan na po tayo titira? Hindi ko rin alam. Kahit saan na siguro. Basta malayo sa lugar na to. Yung hindi tayo masusundan ng mga tao. Hindi pa man natatapos na mag-empake ang mag-ina, ay narinig na nila sa di kalayo na maraming tao. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nila ang grupo ng mga taong may bit-bit na mga sulo. May mga itak na dala ang karamihan sa kanila. May mga dos-por-dos ding dala ang iba. Sinasabi ko na nga ba? Susugod at susugod talaga sila. Sobrang dami nila. Hindi natin sila kakayanin. Bilisan mo anak, sa likod ng bahay tayo dadaan para hindi nila tayo makita. Mabilis na pumanaog sa kanilang bahay ang mag-ina, bitbit ang mga gamit na inimpakan nila. Hindi pa man sila nakalalayo, ay natanaw nila sa burol ang grupo ng mga tao na biglang sinunggaban ng isang aswang. Natigilan si Katkat sa pagtakas at nilingon niya ang mga tao na nakikipagsagupaan sa isang aswang. Nanay, umuna na po kayo. Kailangan ko po silang tulungan. May aswang po na sumugod sa kanila. Kung hindi natin sila tutulungan, iisipin nila na isa sa atin ang aswang na yun. Kailangan natin magpakita sa kanila. Anak, nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo ba alam kung bakit sila nandito? Sumugod sila dahil sa kabaitan mo. Bakit ang manhid-manhid mo? Hindi mo ba napapansin na habang tumutulong ka sa kanila? Buhay naman natin ang nalalagay sa panganib. Halika na, hayaan mo na sila. Oras naman para iligtas natin ang buhay nating dalawa. Mapapahamak lang tayo dyan sa kabayanihan mo. Hinila ni Berna ang anak palayo. Mabilis nilang tinahak ang pinakapusod ng gubat. Dinig na dinig nila ang hiyawan ng mga tao. Nais man ni Katkat ang tumulong. Pero wala siyang nagawa, kundi ay ang sundin ng ina. Ayaw niya kasing malagay pa sa alanganin ang buhay ng kanyang ina. Sa kabilang dako naman, nakipagtunggalian ang mga tao sa isang aswang. Sa dami nila ay nagawa nilang paslangin ang nilalang. Sinabat nila ito ng matulis na bakal. Pinagpapalo ng 2x2 at ilang beses na pinagtataga. Naghiyawan ng mga tao nang mapatay nila ang aswang. Subalit ilang sandali ang lumipas. Isang panibagong aswang na naman ang dumating. Muling pinagtulungan ng mga tao na mapatay ang aswang. Binuhusan nila ito ng gasolina at walang alinlangan na sinunog. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil buong akala nila na ang mga aswang na napatay nila ay ang mag-ina na. Binuhusan ng mga tao ng gasolina ang kabuuang bahay ng mag-ina at sa kanila yun sinilaban. Maging ang mga malalawak na taniman na mag-ina ay hindi nakaligtas sa pansusunog na ginawa nila. Nagbunyi ang mga tao dahil buong akala nila matatapos ng kalbaryo ng kanilang buhay. Tinan mo ang bahaging yan, ang lawak ng sunog na. Mula sa kabilang ibayan ng bundok, tanaw ng mag-ina ang malawak na apoy mula sa kanilang bahay at mga malalawak na taniman. Nakaramdam na lamang ng panghihina si Berna sa kanilang nasaksihan. Napaluhod na lamang siya habang tinatanaw mula sa malayo ang lupain na matagal na nilang pinangalagaan. Muling nanariwa sa kanyang isipan ang mga masasayang nabuo nila sa lupain na yon. Hindi ko akalaing mangyayari sa atin to. Hindi ko alam kung ano nagawa nating kasalanan sa kanila. Ni wala naman tayo mga ginagawang karumal-dumal sa mga taong yon. Hanggang ganito na lang ba talaga ang buhay natin? Hayaan mo na, Nay.
Ang mahalaga ay naaligtas natin ang ating mga sarili. Mas mahalaga po na magkasama tayong dalawa. Natagpuan na lamang na mag-ina na yakap nila ang isa't isa. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad at na makasiguro na hindi nila sila masusundan ni Numan, huminto na muna sila. Sumandal sila sa isang malaking puno at doon muna nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, doon na pinili na mag-ina ang manirahan. Hindi na sila bumalik sa kanilang lupain sa takot na baka ay makakita sa kanilang tao. Mas pinili nilang umiwas sa gulo. Gamit ang mga puno at mga dahon na nakikita lamang sa kanilang paligid roon, bumuo ang mag-ina ng munting kubol na magsisilbi nilang tirahan. Pagpasensya muna magiging bahay natin anak. Dito muna tayo titira. Mas ligtas dito at malayo sa ingay at gulo. Wala kang dapat hingi ng tawad, Nay. Ayos lang naman po sa akin. Hindi ko po kailangan ng marangyang bahay. Ikaw lang naman ang gusto ko pong makasama sa buong buhay ko. Sapat ka na po. Wala na akong ibang mahihiling pa. Isang gabi, ang inakala na mag-ina na masaya at tahimik na buhay ay biglang nag-iba nang may mapadpad na aswang sa kanilang bagong tirahan. Humahangos ito sa labas at halatang gutom na gutom. Agad na natunugan niya na mag-ina. Mabilis silang bumangon. Nag-alinlangan pa silang lumabas. Pero hindi na nagpapigil pa si Katkat. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang mutya ng kalabaw. Lumiwanag ang mutya. Ikaw nang bahala sa amin ni Nanay. Tulungan mo ako magapi ang aswang na nasa labas. Humugot ng lakas ng loob si Katkat sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. At pagkatapos ay ikiniyom niya ang kanyang palad na kinaroroonan ng mutya at sa kanya ito ibinalik sa kanyang bulsa. Anak, dalhin mo itong itak para may sandata ka. Mainam na ito para matapatan mo ang matatalas na pangal at kukunang nilalang na yon. Kaagad na kinuha ni Katkat ang itak na iniabot ni Berna. Walang katakot-takot na lumabas si Katkat. Matapang niyang hinarap ang aswang. Taas noo habang nakikipagtitigan sa aswang. Kabilugan ng buwan ng mga oras na yon, kung kaya naman ay klaro ni Katkat ang postura ng nilalang. Aswang, kahit saan na lang talaga nandoon kayo, alam niyo ba na dahil sa mga kagaya niyo, nasira ang buhay namin mag-ina? Oras na siguro para bawasan ko ulit ang angkan niyo. Lumundag si Katkat sa direksyon ng aswang. Agad namang kinatagpo ng aswang ang kanyang atake. Nagtama ang mga kuko ng aswang at ang itak na tanga ni Katkat. Sa lakas ng puwersa ng bata, nabali ang mga kuko ng aswang na magawa nitong kalmutin ng bata ay hindi malang nasugatan ng bata dahil sa bali nito na mga kuko. Huwag mo akong kalmutin, hindi naman ako nangangati. Mabilis na lumundag muli ang bata at tinaga niya sa ulo ang aswang. Nagawa niyang sugatan ang nilalang, kaya naman ay napakamot na lamang ang nilalang sa sugatan nitong bunbunan. Pero dahil wala na itong kuko, wala tuloy itong nagamit na pangkalmot. Tinawanan lamang ni Katkat ang pangyayari na yon. Akala ko ba? Madapang ka? Alika na, ituloy na natin ang paglalaro. Lalong nagalit ang nilalang dahil sa ginawa ni Katkat. Muling sumugod ang aswang. Mas malakas at mas mabangis. Hindi naman nagpatinag ang bata sa pakikipaglaban. Nagpalitan sila ng atake at parehong walang nais na magpatalo sa pagitan nilang dalawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulos ang itak sa kamay ni Katkat. Dahilan kung bakit tumilapon yung itak at nawala sa paningin ng bata. Buong akala ng bata ay matatalo na siya ng aswang dahil wala na siyang sandata. Subalit nang muling umatake ang nilalang, ikinuyom ng bata ang kanyang kamao at matagumpay niyang nasuntok ang aswang sa dibdib nito. Bumulwak ang dugo ng aswang papalabas sa bibig nito, kasunod ng pagtalsik nito patungo sa isang puno. Pero makunat ang nilalang. Muli itong bumangon at sinugod ulit ang bata. Kaya naman ay kinuyom muli ng bata ang kanyang mga kamao. Sinuntok niya ulit ang aswang pero nakailag ang nilalang. Gayunpaman, lumundag pa rin si Katkat. Inataka niya ang aswang sa pamamagitan lamang ng kanyang paa. Nagawa niyang patamaan ang panga ng aswang na ikinatalsik ng pangil noon. Tumilapon ang aswang, lampas sa dahon ng isang puno at sumabit ang katawan ng nilalang sa puno na ikinabulabog ng mga ibon na lihim palang nakadapo roon. Nagpulasan tuloy ang mga ibon papalayo sa puno. Ang tapang-tapang mo, di ka naman pala uubra. Salaysay ng bata. At sa kanya niyugyug ang katawan ng puno upang mahulog ang aswang. Subalit habang nahuhulog ang aswang, hindi pa man ito tuluyang nahuhulog sa lupa. Agad nang naging abo ang katawan nito habang nasa ere. At ang mga abo nito ay tinangay ng malakas na hampas ng hangin.
Nanay, pwede ka nang lumabas dyan. Napatay ko na po ang aswang. Lumabas si Aling Berna sa kanilang munting kubol at pinagbunyi na mag-ina ang kanilang tagumpay. Walang kapantay ang saya na nararamdaman nila ng mga oras na yon. Tumatalon-talon pa sila sa tuwa dahil sa kahusayan na ipinamalas ni Katkat. Kinabukasan, sobrang dami na ng mga labada na mag-ina. Naglalakad-lakad sila sa gubat upang maghanap ng ilog na malapit sa pinagtatayuan nila ng bahay. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay nakarinig sila ng agay-ay ng ilog sa malapit. Sinundan nila yon hanggang sa dalhin sila ng kanilang mga paa patungo sa isang napakaganda at napakalinis na ilog. Sobrang ganda po, Nay. Hindi ko inakala na may ganitong kaganda palang lugar sa bundok na to. Oo nga, ngayon ko lang din nalaman na may ganitong kagandang ilog pala sa bahaging to. Ngayon lang kasi ako nakapunta sa parting to. Takot na takot kami ng tatay mo noon na magpunta sa lugar na to dahil sa nakakatakot na lokasyon itong lugar. Ayon sa kanya, masyado na raw liblib ang lugar na to at walang kahit na sino ang nagtutungo rito. Kaya malamang na maraming aswang daw sa bahaging to. Kahit delikado, wala na akong iba mapagpipilian na lugar na pwede natin puntahan, kundi ay rito. Batid ko kasi na hindi tayo masusundan ng mga tao rito. Pero sa ganda po nitong lugar, hindi po ako natatakot. Ganon din ako, anak. Sa palagay ko nga, mapapasarap ang gagawin natin paglalaba rito eh. Ipinagpatuloy na ng mag-ina ang paglusong nila sa ilog. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla silang natigilan sa ginagawang paglalaba nang marinig nila ang mga kakaibang yabag na nagmumula sa kakahuyan. Puno ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha ng mag-ina. Inaabangan nila mula sa kasukalan kung sino o ano ang paparating patungo sa kanilang direksyon hanggang sa iniluwan ng gubat ang grupo ng mga kalabaw na nagtungo sa batis. Agad na napatayo ang mag-ina at namangha sa kanilang nakita. Nanay, tinan mo sila. Ang daming kalabaw oh. Sa palagay ko, sila mga kamag-anak ng namayapa nating kalabaw. Tara Nay, lapitan natin sila. Gusto ko silang haplasin. Kumalma ka lang, anak. Hayaan mo. Ito na yung panglima. Nananahimik sila. Mukhang nauuhaw sila oh. Nanatila ang mag-ina mula sa kanilang kinatatayuan. Hindi nila inistorbo ang mga kalabaw. Lumusong ang mga kalabaw sa tubig at saka uminom ang mga ito ng tubig. Aliw na aliw ang mag-ina habang pinagmamasdan nila ang grupo ng mga kalabaw. Naalala ko sa kanilang kaibigan kong kalabaw. Gusto ko mag-alaga kahit isa man lang sa kanila, Nay. Hindi pwede, anak. Hindi natin sila pwedeng pakialaman. Tahimik silang naninirahan dito. Bisita lamang nila tayo rito. Kaya kailangan natin silang respetuhin. Huwag natin silang bulabugin. Pinagpatuloy na lamang na mag-ina ang kanilang paglalaba. Nang matapos na ang paglalaba, kahit ayaw nilang iwanan ang mga kalabaw, umahon pa rin sila sa ilog. Paalam na sa inyo mga kaibigang kalabaw. Kailangan na naming umuwi ng inay. Sana makita ko pa ulit kayo. Lumikha ng ingay ang mga kalabaw na yon. Nawari bang tugon nila sa sinabi ni Katkat. Tuwang-tuwa ang bata dahil sa nangyari. Nagalak ang kanyang puso na para bang napuno siya ng enerhiya ng mga oras na yon. Nang makauwi na sila ay napansin nila na yumuyugyog ang kanilang munting kubol. Anak, tumigil ka muna. Sa palagay ko, may nilalang sa loob ng bahay natin. Inilapag ng mag-ina ang kanilang dalang labada sa lupa. Umulot silang pareho ng matutulis na kahoy na nakikita nila sa paligid. At saka sila dahan-dahang lumapit sa kanilang bahay. Sinong nandyan? Lumabas ka? Pagkasabi ni Katkat noon ay biglang lumundag sa kanilang harapan ng 3 asong gubat. Lumabas sa mga hayop na yun mula sa loob ng kanilang munting kubol. Nangalkal ang mga ito ng mga pagkain. Umaangil ang mga ito at kakikitaan ng pagiging mabangis. Napaatras sa mag-ina dahil sa gulat. Mga patay gutom kayo, mga aso kayo. Wala na kami nakakain. Ninanakawan niyo pa kami. Mga walang hiya. Iwinasiwas ng mag-ina ang kanilang mga patpat. Na dala dahil mabangis na humahakbang papalapit sa kanila ang 3 asong gubat. Alisto silang dalawa. Kinakalkula nila ang hakbang at kilos ng mga ligaw na hayop. Pakiwari kasi nila, anumang oras ay akmang susunggaban sila ng mga nilalang. Pinabalaan ko kayo. Diyan lang kayo sa kinakatayuan nyo. Huwag na huwag kayong lalapit at susugod sa amin kung ayaw niyang masaktan. Tama, dyan lang kayo. Huwag kayo malikot. Kung nagugutom kayo,
At kami ay nakikita nyo na gusto nyo kainin? Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag kami. Iba na lang. Pero mukhang hindi nakakaintindi ang mga asong gubat. Lumundag pa rin sila sa direksyon ng mag-ina. Parehong nabali ang mga patpat na hawak ng mag-ina. Kaya naman ay minabuti ni Katkat. Napanatalihin na lamang sa kanyang likuran ng ina. Sabay-sabay na sumugod ang tatlong aso. Pero ang lahat ng ito ay parehong tumilapon sa kasukalan. Nang isa-isang sapukin ni Katkat ang mga ito. Maya-maya lamang ay muling lumundag mula sa kasukalan ng mga aso na yon. Hindi niyo naman sinabi sa amin na may isa po sa pala kayong taglay. Ilang sandali pa, nagulat ang mag-ina nang biglang may sumulpot pa na ibang asong gubat mula sa kasukalan. Parami ng parami ang mga ito. Hanggang sa umabot sa punto na hindi na nila mabilang ang dami ng mga asong gubat. Anak, tumakbo na tayo. Sobrang dami na nila. Hindi na natin sila kakayanin. Kumalma lang po kayo, Nay. Huwag kayong pangunahan ng takot. Gagawa ako ng paraan para talunin ang mga asong gubat na yan. Hindi nagtagal ay sabay-sabay na humakbang ang mga asong gubat sa direksyon ng mag-ina. Sa sobrang dami ng mga ito, walang kasiguraduhan si Katkat kung kakayanan niya bang talunin ang lahat ng yon. Pero sa kabilang banda, nagtungo si Berna sa kanyang mga labada. Kinuha niya ang palo-palo na pambugbog niya ng labada. Subukan niyo lang talagang lumapit sa amin. Bubugbugin ko kayo na para mga labada. Matitikman niyo talagang lakas ng mga muscle ko. Sige, Nay. Papaluin mo lang sila. Ako nang balang kumusot sa mga bato nila. Pipigain ko ang mga katawan nila hanggang sa maubos ang dugo nila. Nagsimula na ngang umatake ang mga aso at hindi naman yun inurungan ng mag-ina. Matapang nilang hinarap ang mga nilalang. Bawat unday ni Berna ng pamalo ay agad niyang napapatamaan ng mga aso. Isa-isa niyang napupukpok sa ulo ang mga ito. Habang si Katkat naman ay nilulundagan niya ang mga yon. Sa lakas ng bata ay nagawa niyang baliin ang mga paa ng mga aso. Pati ang leeg ng mga nilalang ay napipilipit niya na para bang isang labada. Ngunit kahit nagagawang lumaban na mag-ina, tila ba wala pa rin katapusan ng ginagawa nilang pakikipaglaban dahil sa dami ng bilang ng mga aso. Gutom na kasi ang mga hayop at tila ba isang taon nang hindi nakakakain ng karne, kaya ganun na lamang sila karami. Gusto nilang pagpiyastahan ang karne ng mag-ina. Anak, napapagod na ako. Hindi na yata kakayanin ng katawan ko. Naisin mang magpahinga ni Berna, subalit hindi pwede dahil mayat maya ang pag-atake ng mga nilalang. Sa tuwing tumitigal siya ay may bagong aswang na naman ang lumulundag sa kanyang direksyon. Kayanin mo pa po, Nay. Luba po silang marami. Sa sobrang pagod ay bumagsak na ang katawan ni Berna sa lupa. Buong akala niya iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Subalit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsipag datingan ng pulutong ng mga kalabaw. Natigil ang pag-atake ng mga asong gubat. Maging si Katkat ay nagtaka kung bakit tumigil ang mga asong gubat. Nang lumingon sila sa kanilang likuran, doon nila nakita ang napakaraming kalabaw na animoy kumakampi sa kanila. Anong ginagawa nila, Tito? Anak, mukhang tutulungan nila tayo. Tingnan mo ang mutya ng kalabaw sa iyong bulsa. Lumiliwanag na tila ba may kakaibang koneksyon ito sa mga kalabaw. Dinukot ni Katkat ang mutya ng kalabaw sa kanyang bulsa. Nakapagtataka na hindi yun nahuhulog. Kahit pa na ilang beses na siyang lumulundag-lundag. Wari bang may sariling buhay ang mutsyang yon? At yun ang dahilan kung bakit tila napapasunod ni Katkat ang mga kalabaw na nasa kanilang likuran. Ang galing! Nagagawa ko silang pasin na rin. Tinan mo sila, Nay. Nakakatawa, mga kaibigang kalabaw. Siguro niyo ang mga asong gubat. Ang sasama nila. Gusto nila kaming kainin ni Nanay. Kahit hindi naman kami masarap. Umalis sa mag-ina sa pagitan ng grupo ng mga kalabaw at grupo ng mga asong gubat. Doon ay nagsalubong ang dalawang grupo at kitang-kita kung paanong walang kahirap-hirap na nilulupig ng mga kalabaw ang pulutong ng mga asong gubat. Sa dami ng mga kalabot, ang lalakas ng mga paa nila. Bawat asong gubat na kanilang naaapakan ay talaga namang nadudurog ang mga buto. Ang ibang mga aso ay sinusuwag ng mga kalabaw, kaya tumitilapon ng mga aso. Ang ilan ay sumasangit sa sungay ng mga kalabaw, kaya hindi maiwasan na humilamos sa mukha ng mga kalabaw ang mga dugo na nagmumula sa mga sugatang asong gubat. Hindi ako makapaniwala, anak. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong senaryo. Mga kalabaw laban sa mga asong gubat? Sobrang galing. Ang angas talaga ng mutya ng kalabaw mo, anak. Kitang-kita sa mga mata ng mag-ina ang saya habang pinapanood nila ang labanan ng mga hayop.
Hindi nagtagal ay tuluyang nalupig ang mga asong gubat. Ang iba ay pinili na lamang ang tumakas kaysa ang tuluyang mamatay sa piling ng mga malalakas na kalabaw. Nang matapos ang labanan ay pinalibutan ng mga kalabaw ang mag-ina. Noong una ay kinabahan sila dahil buong akala nila ay susubagin sila ng mga hayop na yon. Subalit nawala ang kaba ng mag-ina. Matapos yumukod sa kanilang harapan ang di mabilang ng mga kalabaw, walang mapagsidlan ang tuwa na kanilang nararamdaman. Maraming salamat sa inyo mga kaibigang kalabaw. Kundi dahil sa inyo, baka hindi namin natalo ang mga asong gubat na yun. Natutuwa ako sa pinakita niyang galing. Tatanawin ko itong utang na loob sa inyo. Nagpakawala ng sabay-sabay na pag-unga ang mga kalabaw bilang pahiwatig ng pagtugon nila sa mga iwinika ni Katkat. Kahit natapos na ang labanan, ay naroong nakapalibot pa rin ang mga ito sa bagong bahay ng mag-ina. Pakiramdam tuloy nila ay ligtas at malayo sila mula sa panganib. Hindi ko maiisip na mangyayari sa atin ang mga bagay na to, anak. Ito na yata ang kapalit ng mga kabaitan na pinakita mo sa iba. Labis akong natutuwa dahil tsak na makakatulog tayo ng mahimbing dahil may mga bantay na tayo mga kalabaw sa palibot. Ilang sandali pa, habang abalang nag-uusap ang mag-ina sa loob ng kanilang kubol, biglang lumikha ng mga ingay ang mga kalabaw sa labas. Kaya naman ay lumabas din sa kubol ang mag-ina upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon ay nakita nila ang isang matanda na minsan na nagpakita sa kanila. Nanay, ang engkantada po. Nagbalik siya. Ano kaya ang pakay niya sa atin? At nagtungo siya rito. Malamang siya ang may-ari ng lahat ng kalabaw na yan. Hindi po kaya isusunduin niya mga kalabaw? Puno ng katanungan na mag-ina habang naglalakad papalapit sa kanilang engkantada. Mula sa pagiging matandang uugod-ugod kong maglakad, kamanghamanghang naging isang magandang dalaga ito. Ngunit kaagad ring naging isang matandang kuba nang makalapit na sa mag-ina. Magandang araw sa inyong dalawa. Hindi ako naparito upang sunduin ng mga alaga kong kalabaw. Naparito ako para payuhan kayo mag-ina. Payuhan ho? Tungkol saan naman ho ang ipapayo niyo sa amin? Tungkol sa pagtulong ng mga tao sa kabayanaan at kanayunan. Kailangan nila kayo. Hindi na ho namin kailangan pa makasalamuha sa ibang mga tao. Masaya na ho kami ni Katkat dito. Ayaw na ho namin ng gulo. Hindi maaari manatili na lamang kayo rito habang buhay. Kailangan kayo ng mga kapwa niya tao. Simula nang sunugin nilang inyong tahanan at mga taniman. Simula nang mapatay nilang 2 pinuno ng aswang. Gumanti sa kanila ang mga aswang. Walang gabi na walang namamatay sa kabayanaan. Nilulusob sila ng mga aswang. Kaya kailangan nilang tulong niyo. Dahil sa sinabi ng engkantada, nakaramdam ng awa si Katkat, ganoon din si Berna. Kahit delikado at maaaring malagay sa panganib ang kanilang mga buhay, may puwang pa rin sa kanilang puso ang magkaroon ng normal na pamumuhay. Gusto pa rin nilang mag-ina ang matanggap ng mga kapwa nila tao. Tama po ang engkantada, Nay. Hindi natin pwedeng pabayaan na lamang na nagdurusa ang mga tao. Kailangan natin silang tulungan. Para na rin po hindi masayang ang pagkawala ng kaibigan kong kalabaw na naghandog sa akin itong matya. Gagamitin ko ito sa kabutihan upang maipagiganti siya laban sa mga aswang. Nagkasundo ang mag-ina. Nagpasya silang tulungan nila ang mga tao. Nang sa ganoon ay malinis na rin ang kanilang mga pangalan. Para na rin sa katatahimikan ng lahat. Nang sa ganoon ay maipagpapatuloy na rin ni Katkat ang pangarap nito na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Mamaya sa pagkagat ng dilim, sa eksaktong kabilugan ng buwan, lulusubin ng mga aswang ang kabayanaan upang ipagpatuloy ang kanilang paghihigante. Hindi rin nakikita kong takdang oras para ganap na malinis ang pangalan nyo. Huwag kayo mabahala dahil ipapahiram ko muna sa inyo mga alaga kong kalabaw. Nang sa ganoon, matulungan nila kayo sa gagawin yung mahalagang misyon mamaya. Maya-maya lamang, biglang naglaho ang mahiwagang engkantada. Kasunod noon ay naghanda ang mag-ina sa gagawin nilang misyon. Naghasa na si Berna ng kanyang mga itak at pagkatapos ay pinahinga ang kanilang mga sarili upang magkaroon ng sapat na lakas habang hinihintay nila ang pagsapit ng dilim. Hindi nagtagal ay ganap ding dumating ang kanilang hinihintay. Isinukbit na ni Berna ang kanyang bagong hasa na sundang. Ganoon din si Katkat na walang ibang dala kundi ay ang mutya ng kalabaw na ginawa niyang kwintas. Hindi na ito nakatago sa kanyang bulsa. Bagkus ay hayagan na niya ito na ipinapakita. Umanda sa atin ang mga aswang. Sa ngalan ng kaibigan kong kalabaw, magtatagumpay tayo, Nay. Sa ngalan ng ating lupain, ng ating mga pangalan, at sa ngalan ng mayapa mong ama,
Mapagtatagumpayan natin to. Sumampa na ang mag-ina sa kanilang kalabaw na napili. Yun ang magiging transportasyon nila patungo sa kabayanan. Kasama ang ilan pa mga kalabaw na nakasunod sa kanila. Mabilis na hinete ng mag-ina mga kalabaw at sinimulan na nila ang pagbabagtas patungo sa kabayanan. Ilang sandali ang lumipas. Ganap nilang narating ang kabayanan. Mga abandonadong bahay, sirang mga gusali. Nasusunog na mga bahay ang kanilang naabutan. Tanaw nila ang mga nagtatakbuhang mga tao, mga nananaghoy at mga taong paus na sa kakahingi ng saklolo. Mukhang nahuli na tayo, Nay. Nagkakamali ka anak dahil nagsisimula pa lamang ang laban. Tinan mo sila, kasalukuyan pa silang umaatake. Ngayon ang tamang oras upang lumaban. Napahinto ang mga aswang, isang pulutong na mga kalabaw na rumaragasa mula sa kabundukan ng kanilang nasilayan. Maging ang mga tao ay nagulat at namangha sa kanilang nakita. Lalo na noong namasdan nila ang pinangungunahan na mag-ina na si Katkat at Berna ang paglusob. Buong akala ng mga tao ay sila ang puntirya ng mag-ina. Pero laking tuwa nila nang makitang sinasalakay pala na mag-ina ang mga aswang. Kahit ang mga kalabaw na nakapasto lamang sa tabi ay sumama na rin sa grupo na mag-ina dahil sa mutya ng kalabaw na kwintas-kwintas ng batang si Katkat. Kitang-kita ng mga tao kung paanong nilulupig ng grupo ng mag-ina ang mga nilalang. Mula sa kinakasakyang kalabaw ay lumundag si Katkat patungo sa mga aswang. Bawat nilalang na natatamaan ng kamao ng bata ay agad na nabubungian, agad na tumitilapon, nangingisay at agad na namamatay. Ganoon din si Berna. Kahit papaano ay nasanay na siya sa pakikipaglaban dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng mga aswang noon. Kaya naman inababasa na niya ang galaw ng mga aswang. Bawat aswang na natatamaan ni Berna ng sundang ay walang kawala. Dagdag pa ang panunuwag ng mga kalabaw sa mga aswang. Sa lakas ng mga kalabaw ay nadudurog ng mga ito ang mga nilalang. Ang iba ay natutusok sa mababagsik nilang sungay. Karamihan sa mga aswang nananatili sa sungay ng mga kalabaw at doon na nangingisay sa katuluyan na nagiging abo. Habang pinapanood ng mga tao ang senaryo na yon, umukit sa kanilang mga dibdib at isipan ang labis na pagsisisi sa ginawa nila na kalapastanganan sa mag-ina. Mga kaibigang kalabaw, tulungan niyo ang mga tao na magakot ng mga tubig na ibubuhos sa mga nasisunog nilang bahay. Usal ni Katkat habang hawak ang mutya ng kalabaw. Agad na sinunod ng mga kalabaw ang utos ng bata at naging matagumpay ang lahat sa pagpatay ng kumakalat na apoy. Hindi nagtagal, tuluyang nalupig ng grupo na mag-ina ang grupo ng mga nilalang. Bilang lamang sa mga daliri ang mga aswang na nakatakas. Pero ang mga yon ay nagpakalayo-layo na at kailanman ay hindi na nagtangkapang umatakas sa mga tao. Dahil sa takot na hatid ni Katkat, ang batang antingera na tagapangalaga ng mutya ng kalabaw. Ipinagbunyi ng mga tao ang tagumpay nila na yon. Dinumog nila ang mag-ina at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan. Maraming salamat sa inyo. Buong puso namin tinatanggap ni Nanay ang mga patawad nyo. Pinapatawad na namin kayo. Tama si Katkat, pinapatawad na namin kayo. Naway ito nang simula ng pagbabago sa ating bayan. Nawa ay matuto tayo magtulungan para sa ikakaunlad nating lahat. Simula ng gabi na yon, malaya na nakakapamuhay ang mag-ina mula sa kanilang lupain patungo sa kabayanan. Nakabalik na din si Katkat sa kanyang pag-aaral. At dahil sa tagumpay na mag-ina, binayayaan sila ng engkantada ng 5 kalabaw at ang ibang kalabaw ay kinuha na ng engkantada. At ang lupain na mag-ina ay muling yumabong at sumigla at ang punong tinitirahan ng engkantada ay pinuputakte palagi ng mga alitap-tap sa tuwing kumakagat ang dilim. Isang senyales na masigla at mayaman ng muli ang lupain na pinangangalagaan ni Berna.